Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang tagapagtanggol, Diyos ng Digmaan. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang tagapagtanggol kabanata 601. Hinayla ni Meredith si Levi palayo kay Zoe. Dahil alam ninyong dalawa ang totoo, saka ako magiging prangka. Zoe, simula ngayon, ituturing mo si Levi bilang isang estranghero. Intindihin, mariing utos ni Meredith. Masunurin namang tumango si Zoe. Naiintindihan. Puno pa rin ng ngiti ang mukha niya. Nataranta ang lahat. Napakadali bang kausapin si Zoe sa isang bagay? O baka gusto niyang hiwalayan si Levi? Levi, babalaan kita. Kung aasarin mo ulit si Zoe, babalatan kita ng buhay. Banta ni Logan kay Levi sa nakakatakot na tono. Parehong bumulala sina Caitlin at Aaron, dahil tinanggap mo ang 10 milyon, dapat mong gawin ang sinasabi namin at iwanan si Zoe na mag-isa mula ngayon. Ngumuso si Levi, bakit kailangan kong layuan si Zoe? Ibinalik ko na ang pera sa iyo. Ba? Huwag kang magsinungaling sa amin. Kailan mo pa ibinalik ang pera sa amin ha? Anong kalokohan? Ang mga Black ay kumukulo na ngayon sa galit, dahil nakita nila sa sarili nilang mga mata na hawak ni Levi ang tseke sa kanyang kamay kanina. How dare he say na ibinalik niya ang pera sa amin? Puno talaga ng kasinungalingan ang batang ito. Okay, bakit hindi mo sabihin sa amin kung kanino mo ibinalik ang pera? Lahat ng tao sa pamilyang Black ay nakatingin na ngayon kay Levi na nagtatanong. Itinapon ko ito sa basurahan sa kanang bahagi ng gate ng manor. Pagkasabi noon ay umalis na si Levi sa lugar. Lahat ng nasa eksena ay nagmamadaling bumalik sa mansyon ng pamilyang Black. Pagkababa nila ng sasakyan ay agad silang sumugod sa basurahan na binanggit ni Levi kanina. May dumating at itapon ang basurahan para sa atin. Nag-aalalang utos ni Logan. Sabay-sabay na nagpakita ang ilang katulong at ibinuhos sa lupa ang laman ng basurahan. Nang maipit ang ilong, hinalungkat ni Logan ang mga basurang nakakalat sa lupa para sa 10 milyong tseke. Makalipas ang kalahating oras na paghuhukay at pagsundot sa paligid, hindi pa rin mahanap ni Logan ang tseke. Sina Quintus at Kin ay sumama rin sa paghahanap, ngunit walang resulta. Siguro nagsinungaling sa atin ang brat na iyon. Napaungol si Logan sa galit. Nagmamadaling komento ni Zoe, hindi pwede yon. Kung sinabi ni Levi na nasa basurahan ang tseke, dapat nasa basurahan ito. Hindi siya naniniwala na magsisinungaling si Levi para lang makuha ang 10 milyon na inaalok sa kanya ng pamilyang Black. Zoe, hindi mo lang matatanggap ang katotohanan na nagsinungaling siya, tama ba? Hanapin natin ang iba pang mga basurahan. Ngumisi si Logan. Sa tulong ng mga katulong, hinukay ng mga Black ang iba pang mga basurahan, ngunit hindi pa rin nila ito mahanap pagkatapos ng maraming pagmamadali. Hindi pwede. Dapat ay nasa isa sa mga basurahan sa paligid ng bahay. Baka may nakakuha ng tseke. Nagsisimula ng magpanik si Zoe. Hindi ko hahayaang si Levi ang sisihin dito. Hindi ako papayag na mangyari yon. In the first place, ang Black family ang bubuli kay Levi. Kung mangyari man ang parehong bagay, hindi mapapatawad ni Zoe ang sarili. Bakit hindi ka nagtatanong sa paligid? Baka may nakapulot nito sa basurahan. Nagpanik si Zoe. Inutusan ni Meredith ang lahat ng mga katulong na magtipon sa kanyang harapan at sumigaw sa kanila, may nakakita ba ng isang tseke sa paligid? Ang marami sa inyo ay mas mabuting maging tapat. Kapag nahuli ko ang sino man sa inyo na nakahawak sa tseke, mabigat ang parusa. Gayunpaman, ang lahat ng mga katulong ay umiling. Wala kaming nakitang kahit ano. At saka, kung may nakita kaming mahalaga, tiyak na iuulat namin ito sa iyo. Gayunpaman, ang isa sa mga katulong ay may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Nakakuyom siya sa gilid ng suot niyang sando gamit ang pawisan niyang mga palad, ngunit walang nakapansin. Boom! Nablangko ang isip ni Zoe. Ganito ba ang mangyayari?
Mapapa-frame si Levi para sa isang bagay na hindi niya nagawang muli. Ngumisi si Logan, ano ang sasabihin mo ngayon, Zoe? Paano kayang magpalipas ng pera si Levi? Marahil ay alam na niya na kayong dalawa ay hindi nakatadhana para sa isa't isa, kaya bakit hindi kunin ang tseke? Sa ganoong paraan, may makukuha man lang siya sa buong dramang ito. Panipi. Siniko rin ni Jenny si Zoe. Tama na, Zoe. Sa tingin ko hindi kanya mahal. Kung talagang mahal kanya, napunit niya ang tseke sa aming mga mukha. How dare that rascal cheat us? Hindi ko siya papayagang makatakas dito. Kumukulo ang dugo ni Meredith. Kailangan ko ng paliwanag mula sa kanya. Ang tagapagtanggol Kabanata 602. Napakamot ng ulo si Robert. Ayos lang. Pwede na natin siyang pabayaan. Wala na siyang kinalaman sa pamilya namin. Hayaan mo na lang siya. Oo, Lola. Huwag mo na lang siyang guluhin pa. Sino ang nakakaalam, maaari siyang magkaroon ng iba pang mga tricks sa kanyang mangas. Kinailangan ng lahat ng Blacks para kumbansihin si Meredith na hindi sulit ang oras niya para tugisin si Levi. Pagkatapos ay bumulala si Meredith kay Zoe, bagaman nagkakahalaga tayo ng 10 milyon, sa palagay ko sulit ang lahat ngayong nakita mo ang kanyang tunay na kulay. Hindi po, Lola. Mabuting tao si Levi, maniwala ka sa akin. Buong tiwala si Zoe kay Levi nang sabihin niyang itinapon niya ang tseke sa basurahan sa tirahan ng Back family. Malaki ang posibilidad na may nakakita at nakapulot. Sa ngayon, walang gusto si Zoe kundi patunayan na inosente si Levi. Dagdag pa ni Robert, mahal, wala nang kinalaman sa atin ang lalaking iyon mula ngayon. Kung mabuting tao man siya o hindi, wala kaming pakialam. Oo. Hindi na mahalaga sa amin kung magsinungaling siya. Ang iba pang mga Black ay tumunog din. Kahit na sinabi ng lahat sa pamilyang Black na wala na silang pakialam kay Levi, alam ni Zoe na dadalhin nila ang insidente paminsan-minsan upang hiyain siya sa mga darating na araw. Nako, wala na siyang magagawa. Ngayong si Zoe ay opisyal nang wala sa kanyang kasal, gusto ni Meredith na iset up siya kaagad sa ibang lalaki. Sa kasalukuyang mga tagumpay ni Zoe at ang makapangyarihang pamilyang itim sa kanyang likuran, siya ay magiging isang babaeng hinahangad ng marami. Relax lang kayong dalawa. Hahanapin ko talaga si Zoe ng asawang kakaiba sa iba. Maghintay na lang kayong dalawa at panoorin siyang naglalakad sa aisle. Nang marinig ang mga salita ni Meredith, naisip na nina Caitlin at Aaron ang kasal ng kanilang anak na babae at kung paano silang lahat ay maluha ngunit nasa sabik para sa kanya. Muli, tumawag si Meredith para sa isang pagpupulong kasama ang iba pang miyembro ng pamilya. Zoe, naalala mo kung paano ipinangako sa iyo ni na Lolo at Lola na mag-i-invest ng 2 bilyon sa iyong kumpanya kung maghihiwalay kayo ni Levi. Ngayong humiwalay ka na sa kanya, tutuperin namin ang aming pangako. Ipinahayag ni Meredith sa pamilya. Nagulat si Zoe. Talaga po, Lola. Napakagaling. May problema ka pa ba sa tabi mo? Sabihin mo sa amin, tanong ni Meredith sa kanyang apo sa tonong nagmamalasakit. Tumigil muna si Zoe para mag-isip bago sumagot, Lola, natatakot ako na may problema ako. Sabihin mo lang, mahal. Papasok na kami sa merkado ng electronics sa South City, ngunit ang kumpanya ko ay wala pa ring angkop na lugar para sa aming opisina. Isa pa, kulang pa tayo sa production centers at underdeveloped ang technical team natin, Zoe hurriedly added. Simple lang yan. Aayusin ko ito para sa iyo. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Logan. Ang problema ni Zoe ay isang piraso ng cake para kay Logan. Logan, hindi ko iniisip na ang mga bagay ay simple sa lahat. Ibinigay na sa atin ng Morris Group ang lahat ng e-commerce na negosyo nito. As of this moment, ang target namin ay Triple Group bago sila nag-pull out sa market. Sa tingin ko ito ay medyo sobra para sa amin. Ang aming paunang target ay nakatakda sa humigit kumulang 50 bilyon. Hingal. Mamantong hininga ang lahat ng nasa kwarto. Ang kanilang paunang target ay 50 bilyon. Paano ito makakamit?
Totoo na ang 2 bilyong Meredith na ipinangako kay Zoe ay isang mabigat na halaga. Ngunit kung ihahambing sa kasalukuyang target ni Zoe na 50 bilyon, ito ay isang maliit na butil ng alikabok. Ito ang inaalala ko. Sinabi ng Morris Group na ibibigay nila sa amin ang pondo, ngunit hindi pa rin namin naaayos ang logistic at lakas tao. Kailangan ko talagang pagmamayari ang lahat ng mayroon ng Triple Group bago ako magsimula sa aking misyon. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Zoe. Imposible ang misyong ito. Ang mga mayayamang pamilya sa South City ay naglagay na ng kanilang mga claim sa mga bahagi ng lumang palaruan ng Triple Group. Walang ideya si Zoe kung paano maabot ang kanyang target. Nagtatakang tanong ni Robert, Zoe, ang ibig mong sabihin ay kailangan nating bawiin ang bawat ari-arian ng Triple Group. Oo, tama na. At huwag nating pag-usapan ang mga isyu sa paghahanap ng opisina. Ang pangangailangan para sa electronics sa South City ay matutugunan lamang kung mayroon tayong napakalaking kapasidad sa produksyon ng Triple Group. Ang lahat ng kanilang pag-aari ay pinagsama-sama, na naging dahilan upang maging epektibo para sa kanila ang pagpapatakbo sa napakalaking sukat. Ang mga salita ni Zoe ay hindi nakapagsalita sa lahat sa silid. Alam ng lahat na sa nakaraang away sa pagitan ng lahat ng magagaling na pamilya sa South City. Ang mga ari-arian ng Triple Group ay nahati sa maraming fragment, na ang bawat isa ay nasa ilalim na ngayon ng ibang pamilya. Alam din nila na ang pamilyang Black ay walang sapat na kapangyarihan para bawiin ang lahat. Ang tagapagtanggol Kabanata 603. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Pamela si Zoe, Zoe, napakataas talaga ng pag-asa sa iyo ng Morris Group. Pamela, wala akong ideya kung bakit nakikita rin ako ng Morris Group bilang kanilang superstar. Ang gawaing ito ay hindi malulutas. Si Zoe mismo ay naguguluhan. Naiintindihan niya kung sinusubukan siyang tulungan ni Iris. Ngunit walang dahilan para ang pinuno ng Morris Group ay magkaroon ng labis na pananalig sa kanyang mga kakayahan. Bakit? Hindi ko lang mahanap ang sagot dito. Iba na ang tingin ngayon ni Pamela kay Zoe. Siya ay isang Rogers, at natural, alam niya na ang pamilya Rogers ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa Northampton. Gayunpaman, ang Morris Group ang nagbigay ng ganoong kalaking kapangyarihan sa pamilya Rogers. Kaya, mas alam niya kaysa sa sino man sa silid na ang Morris Group ay talagang isang puwersa na hindi dapat mabilang. Nanay, tatay, ang net worth ni Zoe ay siguradong lalago sa hinaharap. Napakalaking pagpapahalaga sa kanya ng Morris Group. Markahan ang aking mga salita, madali siyang maging bilyonaryo sa hinaharap. Pamela uttered matter-of-factly. Isang bilyonaryo. Hihingal. Maging sina Meredith at Robert ay parehong nalaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Kung talagang ganoon kagaling si Zoe, maaaring lumabas ang pamilyang Black bilang isa sa mga marangal na pamilya sa South City. Dahil si Zoe ang sumisikat na bituin sa Morris Group, kailangan nating tulungan siyang harapin ang kanyang mga problema sa lahat ng paraan. Ipinahayag ni Meredith sa lahat. Sa sinabi niyan, kailangan ko kayong lahat na hilahin ang anumang mga string na maaari mong tulungan si Zoe sa kanyang pananakop upang mabawi ang mga merkado ng Triple Group, sabi ni Robert. Kung sina Logan at Russell ang mga tagapag-alaga ng pamilyang itim, si Zoe naman ang pataba ng kanilang paglaki. Ang kanyang tagumpay ay napakahalaga sa pagtukoy sa kinabukasan ng pamilyang Black. Kung magtagumpay siya, ang pamilyang itim ay magiging handa na umakyat sa matataas na echelon sa South City. Dahil dito, ang misyon ni Zoe ay misyon din ng pamilyang itim. Pagkatapos ng mahabang talakayan, naghiwalay sila para makipag-ayos sa iba pang kilalang pamilya sa South City tungkol sa pag-upa ng kanilang mga pasilidad at opisina sa produksyon. Dumating sina Jenny at Logan sa bahay ng pamilya Oliver, isa sa 4 na marangal na pamilya sa South City. Ang ulo ng pamilya, si Mark Oliver, ay tinanggap silang dalawa sa kanilang asyenda. Sir Oliver, hahabulin ko. Gusto ng pamilyang Black na umupa ng 3 sa mga gusali ng opisina na orihinal na nasa ilalim ng Triple Group. We are willing to pay you handsome for it, kaya please, bigyan mo lang kami ng number.
Nakangiting sabi ni Logan. Ba? Ang pamilyang Black ay walang karapatan na gamitin ang aming mga ari-arian. Please umalis ka na, napangisi si Mark. Agad namang pinalabas ng bahay sina Logan at Jenny. Ang dalawa sa kanila ay binisita ang pamilya Cayman at ang pamilyang Herman, ngunit tinanggihan din nila. Bumalik sa pamilyang Black, ang hangin sa paligid ng lugar ay mabigat at nakakasakal. Ang lahat ay nasa mga tambakan. Sa literal, lahat sila ay tinanggihan sa kanilang mga pagtatangka na humiling ng pabor mula sa mga kilalang pamilya sa South City. Sa ngayon, wala silang paraan upang harapin ang kasalukuyang isyo na nasa kamay nila. Napabuntong hininga na lamang si Zoe nang matanggap niya ang hindi magandang balitang iniuwi ng kanyang mga kapamilya. Zoe, natatakot ako na kailangan mong kunin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay. Gayunpaman, huwag hayaang mapahina ang iyong espiritu, lahat. At least, matagumpay nating naalis si Levi kay Zoe. Ngayong wala na siya sa tabi niya, si Zoe ay maaaring kumailang lang ng walang anumang pasanin na nakatali sa kanya. Masayang bulalas ni Meredith. Sa sandaling iyon, nakikipag-ugnayan si Levi sa pamilya ng Rogers ng Northampton sa telepono. Kailangan ko kayong magsimula sa pagtatayo ng Royal Villa sa lalong madaling panahon. Ito ang magiging tahanan ko sa hinaharap. Ipapadala ko sa iyo kaagad ang mga blueprints. 6 na taon na ang nakalilipas. Si Levi ay nagdisenyo at nagtayo ng isang mansyon para sa kanyang magiging pamilya. Ngunit ito ay na-demolish dahil ayaw niyang may madungisan ang kanyang tahanan bago pa man makalipat ang kanyang pamilya doon. Sa ngayon, sinisikap ni Levi na muling itayo ang Royal Villa upang matupad ang hiling ni Zoe. Mula ngayon, ay lalaan niya ang lahat ng kanyang sarili sa paghahanda para sa isang kasal ng siglo. Gusto mo layuan ko si Zoe. Sa ibabaw ng bangkay ko. Ang mga labi ni Levi ay pumulupot sa isang masamang ngiti. Sa opisina ng Morris Group sa Northampton. Si Iris Isabel ay nakatanggap ng mga utos mula sa kanyang boss na magpadala ng isang team sa South City upang tulungan ang Oriental Star Group sa paunang pagsisimula sa mga pamilihan doon. Sa listahan ng pangalan ng mga taong ipapadala, kasama si Levi. Siya ang responsable para sa kaligtasan ng koponan sa misyong ito. Ang opisina, ang mga pabrika ng produksyon, pati na ang sentro ng pananaliksik ng Triple Group ay nakuhang muli sa mas maagang petsa. Lahat sila ay handa nang magsimula ng mga operasyon anumang oras ngayon. Ang koponan ay kailangan lamang na magpakita at ilipat ang linya ng produksyon. Ang kanilang kasalukuyang layunin ay punan ang puwang na iniwan ng Triple Group. Ang tagapagtanggol Kabanata 604. Sa nakalipas na 2 araw, naguguluhan si Zoe dahil sa 2 bagay. Una, kinailangan niyang ayusin ang mga papeles ng divorce nila ni Levi. Pangalawa, ang kanyang trabaho ay nagmumulto sa kanyang mga panaginip gabi-gabi. Ibinigay ng Morris Group ang misyon sa kanya sa pag-asang gagana siya ng maayos, ngunit kaunti lang ang naging pag-unlad ni Zoe. Stressed siya kaya walang tulog ang mga gabi niya. Hindi niya alam ng pamilyang itim ang estadong kinalalagyan niya. Gabi na, sina Meredith at Robert ay naglalakad sa kanilang bahay. Parang mas balisa sila kaysa kay Zoe mismo. Pagkatapos ng lahat, ang misyon ni Zoe ang mamamahala sa kinabukasan ng pamilyang itim. Ano ang dapat nating gawin? Maging si Logan ay napabuntong hininga. Nasubukan na namin ang lahat ng aming makakaya. Ang isyu sa kamay ay ang pamilyang itim ay walang kapangyarihan na humiling ng anuman mula sa mga maharlikang pamilya kahit ano paman, sabi ni Bailey sa pagkabigo. Napabuntong hininga rin si Zoe, kung nasa dulo na tayo ng ating talino, paano na lang kung i-turn in ko na lang ang misyon para sa ibang tao sa Morris Group na pumalit. Ito ay talagang isang mahirap na gawain na sa tingin ko ay hindi natin kayang talunin. Hindi. Ang desisyon ni Zoe ay nakatanggap ng hindi pag-aproba ng lahat sa pamilya ng Black. Saan tayo makakahanap muli ng magandang pagkakataon? Paano tayo susuko? Tama iyan. Zoe, dapat mong tapusin ang misyon sa lahat ng paraan.
Tutulungan ka namin sa anumang mga hadlang na kinakaharap mo sa iyong paglalakbay. Ang pamilyang itim ay nasa kaguluhan. Tiyak na makakahanap tayo ng paraan para magkaroon tayo ng opisina. Ngunit para sa mga pabrika ng produksyon at sa research center pati na rin sa mga kagamitang kailangan nating humingi nito. Nag-volunteer ako, determinadong sambit ni Robert. Ang sentro ng pananaliksik ay ang sentro ng mga operasyon ng Triple Group. Ngayon, ito ay nasa pag-aari ni Brock Green. Si Brock ay isang matalino at matalinong tao. Kahit na siya mismo ay hindi gumagawa ng anumang electronics, alam niyang mas unahin niya ang research center ng Triple Group kaysa sa lahat ng kanyang mga kakompetensya. Kinuha pa niya ang mga orihinal na mananaliksik sa partikular na sentro ng pananaliksik sa unang pagkakataon na nakuha niya. Alam niya na ang sentro ng pananaliksik ay magiging pinakamahalaga sa hinaharap. Sa oras na iyon, marami ang naghahangad na magkaroon nito. Ang kanyang layunin ay talagang napakasimple. Nais niyang ibenta ito sa mataas na presyo at kumita ng malaki mula rito. Sa sandaling ito, binisita siya ng mahigit 20 prospect na mamimili ng research center. Naghihintay na lang siya na may magpakita na may pinakamataas na presyo. Siya ay nakatitiyak na maaari siyang kumita ng hindi bababa sa 5 bilyon mula sa sentro ng pananaliksik. Gayunpaman, biglang nakatanggap si Brock ng utos mula sa God of War na isuko ang research center ng walang kondisyon. Nang walang anumang pag-aatubili, inilipat niya ang parehong sentro ng pananaliksik at ang kanyang pangkat ng mga mananaliksik sa presyo sa God of War kaagad. Ang pamilyang Black ay pinaghiwalay sina Zoe at Levi. Gaano sila katanga? Ipinaalam ng subordinate ni Brock kay Brock ang hiwalayan ni Zoe at Levi. Ano? Tumalon si Brock sa kanyang mga paa. Baliw ba sila? Gusto nilang hiwalayan ni Zoe ang God of War. Laking gulat ni Brock. Halos lumuwa na ang mga mata niya sa mga eye socket niya. Maniniwala ka ba? Si Mr. Garrison ay pinalaya sa kanilang sambahayan. Maging ang nasasakupan ni Brock ay hindi makapaniwala. Si Brock ay umungol sa galit, ang pamilyang itim ay mga hanggal. Nagkataon, si Robert at Bailey ay nagpakita sa pintuan ni Brock sa sandaling iyon. Ito ay lubos naming kasiyahan na makilala ka, Stone Buddha. Binati ni Robert si Brock sa maingat ngunit serval na tono. Gayunpaman, napansin niyang may mali sa ekspresyon ng huli. Para bang nanonood si Brock ng 2 clown sa pinakamalaking circus sa bayan. So galing ka sa Black family. Sagot ni Brock na may kasamang pang-iinis. Thirst, gusto ko talagang makita kung ano ang nasa loob ng ulo mo. Puno ba ito ng basura? Ang tanga naman ng grupo niyo para makipaghiwalay si Zoe kay Levi. Ang katotohanan na pinalayas mo pa siya sa iyong bahay ay mas nakakahiya. Sinong nasa tamang pag-iisip ang gagawa ng alinman sa mga ito? May hiling kami, Stone Buddha. Si Robert ay nasa mga pin at karayom. Sige, sabihin mo lang kung para saan ka nandito. Prangka si Brock. Nandito kami sa ngalan ng pamilyang Black para hilingin ang iyong pahintulot na rentahan ang research center na nasa iyo, na dating kabilang sa Triple Group. I believe my son-in-law, Logan Zacks, has visited you before to, magalang na tugon ni Robert. Oh, tungkol dyan. Nakangiting sagot ni Brock. Pero bago pa man siya makatapos, hamarang si Robert sa desperado na tono. Handang bayaran ka ng pamilyang Black ng taunang bayad na 1 bilyon. Ang tagapagtanggol Kabanata 605. Sa katunayan, nagalok si Robert Black ng napakagandang halaga ng pera. Ang pamilyang itim ay determinado sa pag-upo sa sentro ng pananaliksik na kasalukuyang nasa ilalim ng Brock, kahit na nangangahulugan iyon na kunin ang malaking bahagi ng kanilang mga ipon. Ang benepisyong may dudulot ng transaksyong ito sa kanila ay tiyak na higit sa 50 bilyon. Hinaplos ni Brock ang kanyang baba at tumawa. Ang 1 bilyon para sa 1 taon ay talagang marami. Gayunpaman, nagbago ang kanyang tono sa isang iglap. Pero sino ako sa tingin mo? Sa tingin mo, mahalaga sa akin ang 1 bilyon. Hindi. Hindi iyon ang ibig naming sabihin.
Si Robert ay desperado na sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili. Flop. Lumuhad siya sa lupa. Sa buong katapatan, nakiusap si Robert, nakikiusap ako sa iyo, Stone Buddha. Mangyaring ipaalam sa amin na umarkila sa sentro ng pananaliksik. Ang pamilyang itim ay magpakailanman na magkakaroon ng utang na loob sa iyo. Naiinis si Brock nang makita niya si Robert na nakaluhod. Ang tanga. Sino ang nagtanong sa iyo na itaboy si Levi? Path. Kasama niya, maaari kang magkaroon ng bawat research center sa mundo. May, natouch ako sa sincerity mo. Gayunpaman, mayroon akong masamang balita para sa iyo. May kumuha sa akin ng research center. I advise you to forget about it, diretsong sabi ni Brock. Ano? May ibang nauna sa atin. Sumabog ang isip ni Robert sa hindi inaasahang balita mula kay Brock. Crap. Wala na tayong pag-asa ngayon. Oo, tama na. Lahat ng dating pagmamayari ng Triple Group ay nasa ilalim na ngayon ng pag-aari ng ibang tao. Kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran. Ano? May kumuha ba ng lahat? Napatulala si Robert. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang taong iyon? Tanong ni Robert na nanginginig ang boses. Fine, papasukin kita sa isang maliit na tip. Napakalakas ng taong ito na walang sino mang kaluluwa sa Quebec ang maglalakas loob na saktan siya. Ramdam ni Robert ang lahat ng baga ng pag-asa sa loob ng kanyang puso na natapakan ng mga salita ni Brock. Ngayong hindi na may patong ng pamilyang itim ang kanilang mga kamay sa alinman sa mga nakaraang pag-aari ng Triple Group, ang misyon ni Zoe ay karaniwang tapos na. Sa kanyang pagkabigo sa paghahatid, maaaring isuko siya ng Morris Group. Ito ay isang 50 bilyong proyekto. Walang paraan na papayagan ng Morris Group na mabaigo ang proyektong ito. Hindi ko ito matatanggap. Napaka-unfair nito. Ngunit ano ang magagawa natin? Maging si Brock ay nagsabi na ang taong iyon ay mapanganib. Maglalakas loob ba ang pamilyang itim na harapin ang taong iyon? Nang sabihin ni Robert sa kanyang pamilya ang tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng sentro ng pananaliksik, lahat ng tao sa silid ay tumahimik. Lubusan silang nawalan ng pag-asa. Ang nag-iisang dahilan kung bakit ang mga ari-arian ng Triple Group ay nakaligtas hanggang ngayon ay dahil sila ay sama-samang naitatag bilang isang epektibong sistema para sa pagbuo at produksyon ng produkto. Kung anumang bahagi ng sistema ang papalitan, tiyak na mababawasan ang kahusayan. Oras na. Upang tawagan ang oras ng kamatayan sa misyong ito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Zoe. Siyempre, nabigo siya, dahil ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon na sumikat. Hindi niya akalain na magiging ganito. Gayunpaman, mas nagalit si Meredith kaysa sa kanya. Para kay Zoe, maaaring isa lamang itong hamon na nabigo siya. Ngunit para kay Meredith, ito ay isang malaking kawalan, dahil ang pamilyang itim ay gumastos ng ilang bilyon upang ipagpatuloy ang mga bagay. Ang pagkawala ay malamang na hindi na mababawi sa malapit na hinaharap. Wala na ba talaga tayong ibang solusyon? Mabigat ang paghinga ni Meredith habang nagsasalita. I'm afraid in such a short period of time, baka wala na tayong mahanap na kapalit. Masyadong mabigat ang proyektong ito para hawakan natin. Walang magawa ding umiling si Jenny Black. Malungkot na tumingin si Meredith sa kalangitan sa gabi. Marahil, ang pamilyang Black ay nakatadhana na maging ordinaryo. Sige, Lolo, Lola. Ipapaalam ko sa Morris Group na aalis na ako sa proyektong ito bukas. Si Zoe ay lubos na sumuko sa kanyang kapalaran. Ito ay mission impossible. Gaano man kahirap ang ginawa niya, tiyak na mabibigo siya. Nabigo ako. Zoe, huwag kang malungkot. Tiyak na magkakaroon ka ng isa pang pagkakataon upang patunayan na kaya mo. Inaliw ni Meredith ang kanyang apo. Ano man ang lahat, si Zoe pa rin ang pag-asa ng pamilyang itim. Ang Morris Group ay hindi lamang ang channel kung saan maaaring umunlad ang pamilyang Black. Halimbawa, maaari ring magpakasal si Zoe sa isang makapangyarihang lalaki upang palakasin ang impluwensya ng pamilyang Black sa South City.
Mareresolba ko ang problemang ito kung papayagan mo ako. Out of the blue, isang pamilyar na boses ang nagmula sa labas. Levi Garrison. Ang tagapagtanggol Kabanata 606. Natigilan saglit si Zoe Lopez bago siya napuno ng saya. Nandito si Levi. Sa susunod na sandali, nagpakita si Levi sa harap ng pamilyang Black. Nataranta ang lahat. Para saan siya nandito? Levi Garrison, ano ang layunin mo sa pagpapakita sa aming sambahayan? Sa palagay ko ay hindi sa iyo ang aming negosyo. Tanong ni Logan kay Levi sa hindi magiliw na tono. Oo. Mula sa sandaling umalis ka sa mga tarangkahan ng aming asyenda, wala kang karapatang tumuntong muli sa lugar na ito. Umalis ka na sa paningin namin. Lahat ng tao sa pamilyang Black ay nagbabanta kay Levi. Ang ilan sa mga security personnel ng Blacks ay nakatayo sa landas ni Levi upang harangan siya sa paglapit. Hinihintay na lang nila ang utos ng kanilang amo na paalisan siya. Anong meron sa iyo ngayon? Pinagsisisihan mo ba ang iyong mga aksyon? Ay, alam ko. Ayaw mo ng hiwalayan. Napangisi si Logan sa panunuya. Logan, bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya? Itapon natin siya ngayon. Itataboy na sana ng mga nakababata sa pamilya si Levi nang sumigaw si Meredith, hawakan ang iyong mga kabayo, mga tao. Lumakad siya at tinanong si Levi, sabi mo matutulungan mo kami sa problema namin. Tama iyan, sumagot si Levi ng buong kumpiyansa. Alam mo ba kung anong problema ang kinakaharap natin? Gusto ni Meredith na subukan ang kaalaman ni Levi sa kanilang sitwasyon. Ngumisi si Levi ng perfunctorily. Anong problema ang kinakaharap mo? Puff. Hindi ba kay Zoe lang ang problema mo? Anyway, alam kong sinusubukan ninyong makuha ang inyong mga kamay sa production system na naiwan ng Triple Group. Ha? Nagulat muli ang lahat, dahil hindi nila alam na malalaman ni Levi. Sigurado ka bang malulutas mo ito? Sinundan ni Meredith ng isa pang tanong. Siyempre kaya ko. Hihihi. Humiwalay si Logan sa isang nakakainis na tawa. Levi, ginagawa mo ba talaga kaming tanga? Marahil ay hindi mo alam ang tungkol dito, ngunit ang balita ay nagsasabi na ang Triple Group ay kinuha na ngayon ng isang makapangyarihang mogul. Tumanggaw si Levi. Oo, tama ka. Sa katunayan, tinitingnan mo ang mogul na iyon ngayon. Puff. Ha 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 ha. Sa isang iglap, ang lahat sa pamilyang Black ay hindi mapigil ang tumawa. Tinitigan nila si Levi na para bang siya na ang pinakabobong tao na nabuhay sa planetang ito. Levi, baliw ka talaga. Sa tingin mo ba bibili tayo ng kalokohan mo? Gayunpaman, si Levi ay walang oras para sa kanila. Dumiretso siya kay Zoe at sinabing, wala nang dapat ipag-alala ngayon. Naayos ko na ang lahat para sa iyo. Ngumiti ng napakaganda si Zoe bilang tugon. Buong tiwala pa rin siya kay Levi. Sige, magkikita muna tayo bukas ng umaga. By then, dapat maayos na ang lahat. Pagkasabi ng kailangan niyang sabihin kay Zoe, tumalikod si Levi para umalis. Teka, sabi namin pwede kang pumunta. Pinigilan ni Logan at ng ilan sa mga nakababata sa pamilyang Black si Levi sa kanyang mga hakbang. Sa tingin mo ba ay maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo? Ang Black family ba ay isang pampublikong parke para sa iyo? Jenny scoffed, o di ba sabi mo matutulungan mo kami sa problema namin? Ipakita sa amin kung ano ang iyong ginawa. Sa tingin mo kaya mo kaming lokohin? Ang taong ito ay talagang may mga isyu sa kanyang pagkatao. Kumuha siya ng 10 milyon, ngunit nagsinungaling at sinabing itinapon niya ito sa basurahan. Oo. Pinakaayaw ko sa ganitong uri ng tao. Ang lahat sa pamilya ng Black ay nagpapahayag ng kanilang hindi pagkagusto kay Levi. Itinapon ko ang tseke sa basurahan sa may gate. Hindi ko na uulitin ang sarili ko. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Levi. Nagsisinungaling ka. Hindi namin nilinggan kahit isa, kundi lahat ng basurahan malapit sa gate. Gayunpaman, hindi namin mahanap ang tseke. Oo,
Tingnan natin kung hanggang kailan ka magsisinungaling sa amin. Ha? Natulala si Levi. May nakapulot ba? Hindi bale na. Magkakaroon ako ng isang tao upang subaybayan ang daloy ng pera mula sa tseke mamaya. Ilabas natin siya dito. Ayokong hayaan siyang sirain ang araw ko. Pinandilatan ni Meredith si Levi ng may pagkasuklam. Muli, pinalaya si Levi sa mansyon ng pamilyang Black. Tingnan natin kung ang ating problema ay mahiwagang malulutas bukas ng umaga, pang-iinis ni Meredith. Haha. Meredith, wala kang dapat asahan sa brat na iyon. Siguradong nagsisinungaling na naman siya. Napamura si Logan sa nakakababa na tono. Kinaumagahan, nagising ang pamilyang Black dahil sa kaguluhan sa harap ng kanilang bahay. May sumisigaw sa harap ng bakuran. O hindi. Nandito na si Brock Green. Teka, hindi ba ang mga taong iyon mula sa pamilyang Cayman at pamilyang Oliver? O tae. May problema ba tayo? Ang tagapagtanggol Kabanata 607. Ang kaguluhan sa harapang bakuran ay gumising sa lahat sa sambahayan ng pamilyang Black. Nagkukumpulan sila sa sala. Ano ang nangyayari? Sa tingin ko narito ang mga taong iyon para sa mga usapin tungkol sa Triple Group. Nagulat ang lahat sa pamilya ng Black. Ano? Hindi nga ba nagsisinungaling si Levi nang sabihin niyang lulutasin niya ang mga problemang kinakaharap natin? Nalutas ba talaga ang ating mga problema? Sa lalong madaling panahon, nagpakita si Brock at ang iba pa. Sasalubungin sana ni na Meredith at Robert si Brock at ang iba pa nang dumaan sila nang hindi man lang sila sinulyapan. Parang transparent sa kanila sina Meredith at Robert. Pwede ko bang malaman kung sino sa inyo si Zoe Lopez? Tumayo si Brock sa harap ng mga Black at pinalaki ang dami nila. Ako ito, nagmamadaling sagot ni Zoe. Siya ay may kutob sa kung ano ang mangyayari. MS. Lopez, nakakatuwang makipagkilala sa iyo. Mula ngayon, ang sentro ng pananaliksik na pagmamayari ng Triple Group at ang pangkat ng mga mananaliksik nito ay pagmamayari mo. Mangyaring tingnan ang kontratang ito sa paglipat ng pagmamayari. Si Brock ay diretso sa punto. Pagkatapos ay ibinigay niya ang nasabing kontrata kay Zoe. Paf! Halos mawala ng malay si Robert nang makita niya kung ano ang gumugulong sa kanyang harapan. Si Brock Green talaga ang nagdala ng kontrata sa amin mismo. May kinalaman kaya ang mogul na binanggit ni Brock kay Zoe? Hi, MS. Lopez. Narito ang kontrata para sa mga orihinal na pabrika ng produksyon ng Triple Group. Ang lahat sa mga pabrika ng produksyon, kasama ang mga materyales ay pag-aari mo na ngayon. Nice to meet you, MS. Lopez. Ito ang list para sa mga office building na dating pagmamayari ng Triple Group. Nasa iyo na silang lahat. Isa-isang ipinasa ng mga head honchos mula sa mga kilalang pamilya sa South City si Zoe ng mga kontrata sa mga property ng Triple Group na pinanghawakan nila. Sa ngayon, si Zoe ang may kumpletong set ng production system na nagpapanatili sa Triple Group na tumatakbo. Ano sa Earth ang nangyari? Hindi ito panaginip, tama ba? Solusyon na ang problema natin. Oh my, so solved na talaga ang problema natin. Sina Caitlin at Aaron ay nagpalitan ng masayang tingin sa isa't isa. Sa sobrang tuwa ni Meredith ay naluluha na siya. Nasa Cloud 9 din si Robert. Ang nagdadala ng 50 bilyong misyon, si Zoe, ay hindi napigilan ang kanyang kagalakan. Ngayong matagumpay na ni Zoe sa pagkumpleto ng kanyang gawain, ang kinabukasan ng pamilyang itim ay napuno ng pag-asa at liwanag. Tiyak na uunlad ang pamilyang itim sa malapit na hinaharap. Nagawa natin. Malapit nang sasali ang pamilyang itim sa hanay ng mga marangal na pamilya sa South City. Si Logan Zacks at Jenny Black ay tumatalon sa tuwa. Ang buong pamilya ng Black ay nasa isang hurrah. Wala itong kinalaman kay Levi, di ba? Tanong ng isa sa mga Black. Nagulat ang lahat sa pamilya ng Black sa tanong. Kung si Levi ang nasa likod ng lahat ng ito, paano natin siya haharapin muli? Pagbabayaran ba niya tayo sa ating mga pagkakamali sa pagtanggi sa kanya?
Ang lahat ay natatakot sa mga kahihinatnan ng pagpapaalis kay Levi sa bahay ngayong nag-alok siya ng labis sa pamilyang Black. Magalang na tanong ni Zoe, Mr. Green, maaari mo bang sabihin sa amin kung sino ang gumawa ng lahat ng ito? Nais malaman ng lahat ng Black ang sagot sa tanong ni Zoe. Nakatitig sila kay Brock sa sobrang kuryosidad sa kanilang mga mata. Hahaha, I'm afraid you have to find the answer yourself, Ms. Lopez. You can start with the office buildings of Triple Group, natatawang sagot ni Brock. Sige. Maraming salamat. Kaagad pagkatapos, umalis si Zoe. Halos lahat ng Black family ay sumama sa kanya. Nais nilang malaman kung sinong santo ang nagligtas sa kanila sa kanilang mga problema. Nang makarating ang marami sa kanila sa gusaling dating punong tanggapan ng Triple Group, namangha sila. Ang 50 palapag na tore ay nakaabang sa unahan nila sa napakagandang ningning. Ang pamilyang Black ay nabawasan sa wala sa harap ng kung ano ang kumakatawan sa kayamanan ng Triple Group. Gayunpaman, mula sa araw na iyon, ang tore ay pag-aari ni Zoe. Sa madaling salita, ang tore ay nasa pagmamay-ari ng pamilyang itim. Super excited ang crowd. Pagdating ng mga Black sa pasukan, may naghihintay na sa kanilang pagdating. Ms. Lopez, sa ganitong paraan, pakiusap. Ang taong nasa pintuan ay binigyan ng mga tiyak na tagubilin para salubungin si Zoe sa kanyang unang araw doon. Dinala niya si Zoe at ang iba pa sa opisina ng CEO. Ms. Lopez, naghihintay siya sa loob para sa iyo. Lahat kayo ay maaaring pumasok sa silid na ito kung kailan ninyo gusto. Lahat ng isang biglaang, ang Blacks ay nasa tenterhooks. Sino ang tao sa loob? Hindi naman siguro si Levi yun, diba? Paano kung si Levi talaga? Pinilit lang namin siyang hiwalayan si Zoe. Kung siya ay talagang kasing lakas ng lahat ng iminungkahing ngayon, kami ay napakabaliw. Sina Meredith at Robert ay parehong nabalot ng malamig na pawis. Awkward na pinunasan ng dalawa ang pawis sa noo. Isang balisang Logan ang nagtatago sa likod ng lahat. Naramdaman ni Zoe na hinihintay sila ni Levi sa loob ng kwarto. Total, sinabi niya sa kanya noong araw na magkikita sila kinaumagahan. Nang bumukas ang pinto, natigilan ang lahat sa kani-kanilang pwesto. Ang tagapagtanggol Kabanata 608. Isang estranghero ang nasa opisina, at hindi si Levi. Ikinagagalak kong makilala ka, Ms. Lopez, ako si Neil Atkinson. Si Kirin pala ang lalaking ito. Oh, ikinagagalak din kitang makilala, Mr. Atkinson. Nagulat si Zoe. Isang hakbang lang ang layo ni Neil sa pinakamisteryosong figure sa Morris Group. Kahit si Iris ay halos hindi siya makita. Pero, personal siyang pumunta dito. Narinig din ng pamilyang Black ang tungkol kay Neil. Laking gulat nila nang makita ni Neil kung gaano niya kahalaga si Zoe. Sabay-sabay din silang nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, hindi ito si Levi. Natakot sila kanina. Ms. Lopez, pangunahan mo ang aming pagpasok sa merkado ng electronics. Naniniwala sa iyo ang boss at partikular na nagpadala ng team para tulungan ka. Anunsyo ni Kirin. Ang galing, nakangiting sagot ni Zoe. Ang pagkakaroon ng Morris Group bilang kanyang suporta ay nagpuno sa kanya ng higit na kumpiyansa. Well, makikipagkita sa iyo ang team mamaya. I'm take my leave. Maya-maya, umalis na si Neil. Hahaha. Nagtataka ako kung sino ang taong ito na hindi natin kayang guluhin. Ito pala ang boss ng Morris Group. Kailangan mong magsikap, Zoe. Buo kaming sumusuporta sa iyo. Kung titingnan mo ngayon, minamaliit namin ang iyong potensyal. Sa hinaharap, tiyak na ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa Quebec. Tuwang-tuwa ang pamilyang itim. Hinampas ni Meredith ang kanyang dibdib at sinabing, mabuti na lang at hiniling ko sa iyo na hiwalayan si Levi. Kung isasaalang-alang ang iyong mga tagumpay sa hinaharap, siya ay magiging isang kalagkarin kung siya ay kasama mo. Magiging problema ito sa paglipas ng panahon. Lola,
napakatalino mo. Nanay, napakatalino mo. Ang lahat sa pamilya ng Black ay hindi maiwasang purihin si Meredith para sa kanyang paghatol. Samantala, tuwang-tuwa sina Aaron at Caitlin, ang hiwalayan ang tamang pagpipilian. Hindi karapat-dapat si Levi na maging asawa ni Zoe. Siya nga pala, hindi ba niya inangkin na siya ang nagresolba sa bagay na ito? Nasaan siya ngayon? Biglang naisip ni Logan si Levi. Oo, siya ay walang iba kundi isang sinungaling. Paano siya magiging walang kahihiyan na talagang sinabi niyang lutesin ang bagay na ito? Hindi nagtagal, dumating ang pangkat na ipinadala ng Morris Group. Nagulat ang lahat nang makita si Levi sa team. Napatulala ang pamilyang itim nang malaman nilang miyembro din ng team si Levi. Napagtanto nila kung bakit pumunta si Levi sa kanilang bahay kagabi at iniwan sila sa pagdududa. Talagang nalutas na ang usapin, ngunit may kinalaman ba ito sa iyo? Nalutas ito ng may-ari ng Morris Group. Isa pang problema ang sumalot din sa pamilyang Black. Hindi ba ito magbibigay ng pagkakataon kay Levi na makipag-ugnayan kay Zoe? Tutol kami dito. Si Levi ay hindi kailanman maaaring makipag-ugnayan kay Zoe. Protesta ni Meredith. Sorry, ma'am, wala kang karapatang gawin yon. Si Levi Garrison ay hinirang ng kumpanya. Kahit si MS Lopez ay walang karapatang tumanggi. Natigilan si Meredith. Naglakas loob siyang hindi sumalungat sa Morris Group. Bueno, gusto kong malaman kung ano ang trabaho ni Levi, tanong niya. Siya ang namamahala sa aming logistical support at aming kaligtasan. Isang malamig na nguso si Logan. So security guard siya. Medyo, oo. Hahaha. Nagtawanan ang lahat. Akala nila noong una ay may mahalagang posisyon si Levi sa team. Sa hindi inaasahan, ang kanyang posisyon ay katulad ng isang security guard at chef. Ang ganitong uri ng basura ay hindi magiging sapat para kay Zoe. Gaano man siya kahirap, siya ay isang mababang ranggo na empleyado lamang ng Morris Group, samantalang si Zoe ay nasa tuktok sa buong Quebec sa hinaharap. Sila ay mula sa dalawang mundo na magkaiba na walang paghahambing sa pagitan nila. Buti na lang at naghiwalay sina Levi at Zoe. Binalaan ni Meredith si Levi, makinig ka, huwag kang lalapit kay Zoe. Hindi magiging maganda ang katapusan mo kapag nalaman ko. Lahat ng nasa Black family ay nagbanta kay Levi at sinabihan din si Zoe na huwag makipag-ugnayan sa kanya. Ang tagapagtanggol Kabanata 609. Sa tulong ng Morris Group, matagumpay na nanirahan ang Oriental Star Group sa South City. Sa loob lamang ng ilang araw, natapos na ang paghahanda, at nagsimula na ang proyekto. Sa malakas na suporta ng mga pondo at talento, nagkaroon ng hugis ang prototype ng kanilang mga produktong elektroniko. Nagbabadya rin ang mga itim sa masasalamin na kaluwalhatian. Dahil sa pagmamalaki, maganda ang mood ni Meredith at ng iba pa araw-araw. Ang nakababatang henerasyon ng pamilyang itim, tulad nina Russell at Zoe, ay naging matagumpay. Maghahanap ako ng mabuting asawa para kay Zoe. Maaari ka ring magtanong sa paligid. Siya ay dapat na isang perpekto at natatanging tao, kung hindi, hindi siya karapat-dapat sa kanya. Nakangiting anunsyo ni Meredith. Mas maganda rin ang pakikitungo niya kina Aaron at Caitlin. Ito ang nagpakilig sa kanilang dalawa. Naging maayos nga ang lahat pagkatapos iwan ni Zoe si Levi. Muli silang natuwa na naghiwalay na sila. Napansin ng mga tao sa ibang lugar ang kakaibang phenomenon sa South City. Wala talagang makapangyarihang pigire at pamilya sa lungsod na naghangad na igihit ang kontrol sa maraming teritoryong iniwan ng Triple Group at pangkat ni Scott. Ang Oriental Star Group ay naiwang angat-ngat sa malaking piraso ng pie. Maraming mga panlabas na puwersa at pamilya sa ibang mga probinsya ang nagsimulang tumingin sa background ng Oriental Star Group. Ginamit nila ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan. Para lamang malaman na ang Oriental Star Group ay walang anumang kahanga-hangang koneksyon maliban sa Morris Group, kung saan sila ay nakikipagtulungan. Ang Morris Group ay kilala na ngayon.
Alam kong napakalakas ng Morris Group, ngunit hindi ito masyadong mapang-akit na gusto nitong Panginoon ang lahat. Tama iyan. Hindi ba't mabuti para sa lahat na makakuha ng bahagi ng malaking pie? Humph, hindi ako naniniwala na hindi ko ito mahawakan. Lumabas na ang mga panlabas na puwersa ay pawang nanunood mula sa gilid noong nakaraang labanan sa South City. Ngayong bumaba na ang kapayapaan, lahat ay sabik na kumilos. Ang pamilya Davis sa South City. Mula nang mangyari ang insidente noong gabing iyon, si Derek ay nananatili sa bahay at hindi lumalabas ng matagal. Bang! Biglang bumukas ang gate ng tirahan ng mga Davis. Isang dosenang taong nakaitim ang sumugod sa loob, na ikinagulat ng lahat sa pamilya Davis. Sino ka? Malamig na tanong ni Leslie, ang ama ni Derek. Walang tugon mula sa kanila. Isang Rolls-Royce Phantom ang nagmaneho papunta sa harap ng bakuran at huminto. Bumaba ng sasakyan ang isang binata. Nakasuot ng asol na suit, may hawak siyang prayer garland, at may pares ng salaming pang-araw sa kanyang mga mata. Nakatayo sa tabi niya ang dalawang lalaki, ang isa ay nakaitim at ang isa ay nakaputi. Pareho silang nakasuot ng nakakatakot na maskara, na nagpapakita ng presensya na kasing lamig ng yelo. Nararamdaman pa nga ng mga malapit sa kanila ang lamig na dumampi sa kanilang mga mukha. Sino ka? Tanong ng isang bodyguard ng pamilya Davis. Isang malamig na tingin ang ipinukol sa kanya ng lalaking nakamaskara na nakaputi. Swoosh! Nakakakilabot ang sumunod na nangyari. Ang naputol na ulo ng bodyguard ay biglang bumagsak sa lupa, at bumulwak ang dugo mula sa malaking sugat. Namayani ang katahimikan. Lahat sa pamilya Davis ay natakot. Naubos ang lahat ng kulay sa mukha ni na Derek at Leslie. Plop! Sunod-sunod silang napaluhod sa takot. Sino siya? Paano siya makakapatay ng iba sa isang titig lang? Nakakakilabot. Humakbang pasulong ang lalaking nakablo sa gitna at tinapik si Leslie sa mukha. Huwag kang matakot. Lahat kayo ay mahalaga sa akin, kaya hindi ko kayo papatayin. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo. Hindi kita pababayaan. Nanginginig na sagot ni Leslie na matagal nang naliligo sa malamig na pawis. Napakagaling. Nandito ako para sa isang napakasimpleng layunin, gusto kong maging boss ng South City. Ang lalaking nakaasol ay sobrang dominanti. Ang tagapagtanggol Kabanata 610. Boss ng South City. Ang mga mata ni Leslie at Derek ay lumalabas sa kanilang mga ulo sa pagtataka. Alam ba niya ang sinasabi niya? Wala pang taong naging magarbo. Kahit na ang quasi-royals ng Southampton, ang pamilyang Caesar. Gaano kalaki ang gana niya para sakupin ang South City. Ngunit ang grupong ito ng mga tao ay higit na mabangis kaysa sino mang nakilala nila. Nakakatakot makita na ang isang titig ay maaaring pugutan ng ulo ang isang tao. Pero syempre, hindi literal na makapatay ng tao ang isang sulyap. Ito ay higit sa lahat dahil ang lalaking iyon ay mabilis na umatake kaya hindi nahuli ng mata ng tao ang paggalaw, na nagresulta sa isang ilusyon. Tiyak na siya ang pinakamahusay sa pinakamahusay, na kahit sina Scott at Typhon ay hindi katugma. Hinubad ng lalaking nakaasol ang kanyang salaming pang-araw, na nagpakita ng masamang mukha. Nakangiti niyang sabi, bakit nakaluhod kayong lahat? Tayo. Pagkatapos mag-usap ng lalaki, saka lang gumaan ang pakiramdam ni Leslie at ng kanyang pamilya. Ngunit nanghihina pa rin ang kanilang mga tuhod, kaya hindi sila makatayo. Hinailan ng lalaking nakaasol ang isang upuan at umupo. Sa kanyang mga mata sa pamilya Davis, tinanong niya, sino ang boss sa South City ngayon? Kinokontrol ng Grandmaster ang Underworld, ngunit ang pinakamalakas na tao sa South City ay si Brock Green, ang Stone Buddha. Siya ang nagmamayari ng pinakamalaki at pinakamaraming underground boxing arena, na may daan-daang nangungunang manlalaban sa paligid niya. Walang nang-ahas na tumawid sa kanya. Narinig ko na pinipigilan pa niya ang pamilya Caesar mula sa Southampton. Napabuntong hininga si Leslie. Malaki. Bibisitahin ko ang Grandmaster at Stone Buddha ngayong gabi. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaking nakablo.
Ha? Sigurado ka bang gusto mo silang puntahan, sir? Nagtatakang tanong ni Leslie. Hindi ba pwede? Ngumiti ang lalaking nakablo. Binaril ng dalawang lalaking nakamaskara sa likod niya si Leslie ng isang babalang sulyap. Agad niyang ibinaba ang ulo sa takot. Papatayin ako ng mga titig nila. Biglang ipinatong ng nakamaskara na lalaking nakaitim ang kamay sa stone table. Pumalakpak. May dumagundong na tunog. Basag. Ang mesang bato ay nag-crack mula sa itaas hanggang sa ibaba, at hinaipan sa pira-piraso, pinupuno ang hangin ng alikabok. Ang pamilya Davis ay naging pipi. Ang lalaking nakamaskara na nakaputi ay pinatay sa isang solong pandidilat kanina, at ngayon, ang nakaitim ay nakabasag ng isang stone table. Tao ba sila? Nakakakilabot. Si Leslie, na akmang tatayo, ay napaluhod, samantalang si Derek ay nabasa ang sarili. Marupok ang buhay sa harap ng dalawang ekspertong ito. Ang isa ay papatayin sa isang iglap kung sila ay nasaktan kahit kaunti. Hindi na kinuwestiyon ni na Leslie at Derek ang kanilang kakayahan. Hindi sila magarbo o walang ingat. Sila ay lubos na may kakayahan. Tuwang-tuwa, nakangiting nagtanong ang lalaking nakaasol, may pagdududa ka ba sa aking pagkakakilanlan? Hindi kami mga ngahas. Sagot ni Leslie na nakayuko. Kahit sino pa ang lalaki, hindi siya kayang guluhin ng pamilya Davis. Well, sabihin ko sa iyo kung sino ako. Ang pangalan ko ay Jackie Lawson. Ha? Baka sa mga mukha nila Leslie at ang iba pa ang hindi pagkakaintindihan. Hindi pa namin narinig ang pangalang ito. Samando si Jackie at bamulong sa tenga ni Leslie, I come from. Matapos pakinggan ang ibinulong ni Jackie sa kanyang tainga, nagbago ang tingin sa mukha ni Leslie. Ang kanyang mukha ay agad na pinatuyo ng lahat ng kulay, na nagmumukhang puti bilang isang sheet. Baka sa kanyang mga mata ang matinding takot. Isa itong katatakutan na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Oh, ikaw pala Jackie. Ang aking mainit na pagtanggap. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala. Matapos ibunyag ni Jackie ang kanyang pagkakakilanlan, lumuhad si Leslie at hinawakan ang lupa gamit ang kanyang noo ng napakalakas na nagsimula itong magdugo. Ang tagapagtanggol Kabanata 611. Napatulala ang pamilya Davis at ang iba pang miyembro ng pamilya. Anong uri ng pagkakakilanlan ang hawak niya na nakakatakot kay Leslie? Ano ba talaga ang background niya? Ang mga Davis ay nanginginig sa takot. Si Leslie ay hindi gaanong natakot kahit na ang dalawang nakamaskara na lalaki ay hinayla ang mga naunang maladyos na mga panlilinlang. Ngunit siya ay labis na natakot pagkatapos na ibunyag ang pagkakakilanlan ng lalaki. Bakit ganun? Si Jackie ay dapat na isang taong napakalakas. Sa sandaling ito, wala nang pagdududa si Leslie tungkol sa pagnanais ni Jackie na sakupin ang South City. Hindi niya akalain na may anumang uri ng pagmamalabas dahil ganap na makakamit ito ni Jackie sa kanyang kapasidad. Napangiti si Jackie at sinabing, basta susundin mo ako at gawin mo ang hinihiling ko, ipinapangako ko na uunlad ang pamilya Davis. Sa hinaharap, mapapalitan mo ang sino mang gusto mo sa South City. Salamat, Jackie. Gagawin ng pamilya Davis ang anumang hilingin mo pagdating sa impyerno o mataas na tubig. Tuwang-tuwa si Leslie. Sa kabila ng naunang takot, nakita ng pamilya Davis ang ganap na pagbabago sa kapalaran nito at umunlad sa pamamagitan ng pagsunod kay Jackie. Agad na tinapik ni Leslie si Derek sa balikat, at sinabing, magpareserba ng hapunan para ngayong gabi sa pinakamagandang restaurant sa South City para salubungin si Jackie. Sige. Ipinapangako kong hindi ito mabibigo. Agad namang kumilos si Derek. Samantala, kaagad na tinanggap ni Jackie ang kanilang kaayusan, at nanatili sa tirahan ng pamilya Davis. Pagkatapos, pumunta si Leslie sa kwarto ni Jackie kasama ang ilang magagandang babae. Maaari kang pumasok, ngunit ang mga babaeng ito ay kailangang mawala. Malamig na sabi ng dalawang nakamaskara sa pintuan ng kwarto. Sa gulat, si Leslie ay tumango at sinabing, na misunderstood mo. Dinala ko sila para kay Jackie.
Ang guro ay hindi isang malaswang tao. Lalo na't ayaw niya sa ganitong uri ng ordinaryong babae. Walang pakialam na sagot ng nakamaskara na nakaputi. Tama iyan. Kung gusto mong ipangako ang iyong katapatan, dapat ay ito ang pinakamagagandang babae sa South City, upang ito ay maging interesado sa kanya. Nag-echo ang isa pang lalaki. Oh, nakikita ko. Nasa sahig si Leslie. Bawat solong lalaki mula sa mga kilalang pamilya at pangunahing puwersa na nakilala niya ay malazwa. Kaya ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang napakalinis at banal na tulad ni Jackie. Yaong mga may ganoong kalakas na kakayahan upang labanan ang isang tukso ay ang mga talagang gumawa ng mga dakilang bagay. Sa pangalawang pag-iisip, nanggaling siya sa partikular na puwersang iyon, kaya syempre, kaya niyang labanan ang mga tukso. Ang pagsasanay mula sa isang maagang edad ay nagpapahintulot kay Jackie na gawing isang ugali. Kaya naman, hinding-hindi niya sasayangin ang kanyang oras sa alak at babae. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Derek at pinuntahan si Leslie. Tay, sino ba talaga si Jackie? Hindi lang siya ang mausisa. Dahil ang iba pang mga miyembro ng pamilya Davis ay na-curious din pagkatapos nilang makita kung gaano kaitikot si Leslie kasunod ng pagbubunyag ng pagkakakilanlan ni Jackie. Huminga ng malalim si Leslie at sinabing, makinig ka, kung gayon. Ano? Nang marinig ito, ang mga mata ng lahat ay lumabas sa kanilang mga ulo. Plop! Bumagsak pa si Derek sa lupa sa takot. Hayaan mong babalaan ko kayong lahat, dapat nating tiyakin na walang mangyayaring masama habang tinutulungan si Jackie, baka tayo ay mapahamak. Naiintindihan. Lahat ng tao sa pamilya Davis ay sabay-sabay na tumanggo. Sa gabi, naghohast ang Davis ng welcome dinner para kay Jackie sa pinakamarangyang restaurant sa South City. Pagkatapos ng hapunan, nakangiting inihayag ni Jackie, hanapin natin ang Stone Buddha. Parehong natigilan saglit sina Leslie at Derek. Dadalhin ba niya ito sa Stone Buddha sa lalong madaling panahon? Ito ay napakabilis, hindi ba? Tara na. Natatakot ka ba? Napangiti si Jackie sa mga labi. Hindi, Jackie. Sa ganitong paraan, pakiusap. Kinagat ni Leslie ang bala at tinuro sa kanya ang daan. Maya-maya, dumating sila sa Jug Club. Ngayong gabi ang oras para baguhin ang may-ari dito. Deklara ni Jackie habang nakatingin sa plaque ng Jug Club at mayabang na tumawa. Ang tagapagtanggol Kabanata 612. Nang matapos magsalita si Jackie ay biglang sumugod ang isang bodyguard sa likod niya. Basag. Hinahati niya ang plaque ng Jug Club sa isang sipa lang. Ang paningin ay nagpadala ng takot na damaloy sa mga Davy. Paanong walang pakundangan? Walang sino man sa South City ang nangahas na hamanin si Brock ng ganito. Si Jackie ay tila nakatakdang gumawa ng kalituhan sa South City. Gayunpaman, bilang isang tao sa kanyang kapasidad, talagang may karapatan siyang gawin ito. Ang malakas na ingay mula sa pagkasira ng plaka ng Jug Club ay nakakuha ng maraming atensyon. Swish! Daan-daang tao ang sumugod sa underground boxing arena at pinalibutan si Jackie at ang kanyang partido. Ang lalaking namumuno sa grupo ay malamig na nagtanong, nasira mo ba ang plaka? Oo, ginawa ko. Ngumisi si Jackie. Bastos tanga. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Binatukan sila ng grupo. Hindi nila maintindihan kung bakit may lakas ng loob na magdulot ng eksena dito. Habang nasa kamay ang prayer beads, nakangiting sumagot si Jackie, yes, I do. Gusto ko lang bigyan ng bagong may-ari ang lugar na ito. Ano? Ang kanyang mga salita ay naguguluhan sa lahat. Bigyan ng bagong may-ari ang lugar na ito. Hindi ba ibig sabihin na gusto niyang itaboy si Brock? Sino siya sa tingin niya? How dare he even think of doing so? Guys, ibagsak ang grupong ito ng mga walang hiyang brats. Sa ilalim ng utos ng pinuno, daan-daang tao ang sumugod. Sa sobrang takot ni Derek at Leslie ay nagtago sila sa likod ng party ni Jackie.
Isinasaalang-alang na 12 lalaki lang ang dinala ni Jackie, hindi nila maiwasang magtaka kung kayaban niya at ng kanyang mga tauhan ang grupo ng daan-daan. Hindi banggitin na mayroon ding daan-daang nangungunang manlalaban si Brock. Nang makita ang daan-daang tao na nanonambot sa kanya, nanatiling kalmado si Jackie nang hindi man lang nagpapintig ng pilikmata. Maliban sa dalawang nakamaskara na eksperto sa likod niya, humakbang ang iba pang 10 bodyguard para lumaban. Nagulat si Leslie at ang iba pa sa sumunod na nangyari. Ang 10 lalaking ito ay talagang napakalakas na sila ay nasa panig ng panalong, kahit na may daan-daang mga kalaban. Sa lalong madaling panahon, ang daan-daang tao ay natalo at nagtago sa underground boxing arena. Pumasok tayo. Pinangunahan ni Jackie ang lahat sa underground boxing arena. Sa sandaling ito, mayroong isang boxing match na nagaganap na may malaking audience. Ngunit ang atensyon ng lahat ay naakit sa kaguluhan sa arena. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Ang mga security guard ng underground boxing arena ay nakitang lumilipad sa himpapawid mula sa labas. Pagkatapos ay lumitaw ang isang grupo ng mga tao. Napatingin ang lahat. Anong nangyari? Nako, may tao dito para gumawa ng eksena. Ipaalam sa Stone Buddha ngayon. Hindi nagtagal, nalaman ng Stone Buddha ang sitwasyon, at pumunta sa arena kasama ang lahat ng kanyang mga eksperto. How dare you come to make trouble at my place, Leslie Davies? Malamig na sigaw ni Brock matapos niyang makilala si Leslie sa isang sulyap. Ako. Sa takot, natigilan si Leslie. Hindi niya maaaring makipag-usap kay Brock. Samantala, nagsalita si Jackie, pinapunta ko siya dito. Tumingin ka rito. Ha? Natigilan si Brock. Nagsimulang suriin ng lahat si Jackie. Walang inaasahan na siya ang ulo. At saka, hindi siya mukhang taga South City dahil hindi siya pamilyar. Stone Buddha, sinira nila ang plaque at sinabing gusto nilang bigyan ng bagong may-ari ang lugar na ito. Agad na sinabi ng isang subordinate kay Brock ang nangyari. Napatingin si Brock kay Jackie. Tama, ginawa ko. Ikaw ay Brock Green, tama ba? Matagal mong sinakop ang lugar na ito. Oras na para magkaroon ng bagong may-ari ang lugar na ito. Mahinahon niyang sabi, ngunit nangingibabaw ang kanyang mga salita. Talagang walang mga kabataan sa South City na may lakas ng loob na pukawin si Brock. Natigilan siya. Ito ang unang pagkakataon na makatagpo ako ng ganitong mayabang na binata. Maliban sa Diyos ng digmaan, syempre. Siya ay isang Diyos, at hindi isang tao. Tanong ni Brock, na parang nakikiusyoso, patawarin mo ako, ngunit maaari ko bang malaman kung sino ka? Ang tagapagtanggol Kabanata 613. Biglang tumigil si Jackie sa pagpihit ng prayer beads habang inisyan niya, hindi ka karapat-dapat na malaman ito. Ang yabang kaya. Puro yabang niya. Humalaklak si Brock. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Mahigit 10 kabataan ang namatay sa pamamagitan ng aking mga kamay sa paglipas ng mga taon. Biglang nagningning ang mga mata ni Jackie na may kinang ng pagbabanta. Mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon, Brock Green. Ang una ay lumuhad ka sa harap ko at tinatawag akong guro, ang pangalawa, ang iyong kamatayan. Aba. Napabuntong hininga ang lahat matapos marinig ang kanyang sinabi. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan sa pamamagitan ng paghamon kay Brock ng ganito? Tumawa si Brock. Agad na sumigaw sa galit ang isang lalaki sa tabi niya, sino ka sa tingin mo? How dare you be so arrogant sa harap ni Master? Nang matapos siyang magsalita ay bigla siyang pinandilatan ng nakamaskara na Master in White sa tabi ni Jackie. Sa isang iglap, naging blur of motion siya at humarap sa lalaking iyon, itinaas ang kanyang kutsilyo. Sa oras na iniligpit niya ang kanyang kutsilyo, bumalik na siya sa tabi ni Jackie. Masyadong mabilis ang kanyang galaw para mahuli ng hubad na mata. Akala ng lahat ay nakatayo lang siya sa iisang lugar at hindi gumagalaw kahit kailan habang nakatitig lang sa lalaki. Thud. Isang putol na ulo ang bumagsak sa lupa, habang ang dugo ay tumalsik sa buong lugar, na tumalsik sa mukha ng lahat ng tao sa paligid ng lalaki.
Ang gayong kakilakilabot na tanawin ay natakot sa kanilang mga talino. Paano niya mapatay ang isang tao sa isang tingin lang? Nang makita ito sa pangalawang pagkakataon, sina Leslie at Derek ay nabigla pa rin. Ang ekspresyon ni Brock ay naging solemn na nang sabihin niya, ang bilis ng kidlat niya. Isa siya sa kakaunting tao sa pinangyarihan na talagang nakita ang nangyari. Lumuhad o kamatayan, kudyok ni Jackie. Humph! Sa ibabaw ng ating mga bangkay. Ang hayop ng kamatayan at ang Wolf King ay nagpakita sa sandaling iyon. Bagamat naging subordinate ni Levi si Hades, si Brock pa rin ang pinakamalakas na nasa tabi niya ang dalawang ekspertong ito. Patayin sila. Pagkautos pa lang ni Jackie, sumugod ang dalawang nakamaskara na eksperto. Ang Wolf King at ang Beast of Death ay gumawa din ng kanilang mga galaw. Ang nakamaskara na eksperto sa puti ay mas mabilis kaysa sa Wolf King. Pagkatapos nilang dumaan sa landas, may biyak sa leeg ng huli. Thud. Ang Wolf King ay bumagsak sa lupa at namatay. Samantala, ang nakamaskara na eksperto sa itim ay nakikipag head-to-head sa Beast of Death. Nasuntok siya sa dibdib habang pinatamaan niya ang Beast of Death. Maayos naman siya, ngunit ang huli ay hindi dahil biglang sumabog ang kanyang dibdib. Ang dalawang pinakamalakas na eksperto ni Brock ay namatay sa isang iglap. Ang dalawang eksperto na hindi kailanman nakaranas ng anumang pagkatalo sa Eastern Death matches ay kasing babasagin. Hingal. Sa sandaling ito, ang lahat ay naging pipi, kabilang ang daan-daang eksperto sa likod ni Brock. Dahil hindi sila kayang talunin ng dalawa, mas imposibleng talunin natin sila. Nagulat si Brock sa kaibuturan. Hindi ko kayang tumawid sa lalaking ito. Pwede ko bang malaman kung bakit ka pumunta sa South City? Mahinahong tanong ni Brock. Isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jackie. Gusto kong maging boss ng South City. Nabalitaan ko na ikaw ang pinakamalakas dito, kaya nauna akong pumunta sa iyo. Hingal. Naging mabigat ang paghinga ni Brock. Bagamat mayabang ang lalaking ito, may kakayahan siyang gawin ito. Aaminin ko hindi ako kalaban mo. Ngunit imposibleng payagan kitang lumunin ang buong South City. Oh. Naintriga si Jackie. Dahil ang South City ay hindi isang lugar kung saan maaari kang magdulot ng mga kaguluhan. Pinapayuhan kita na umalis sa lalong madaling panahon, kung hindi, mamamatay ka. Kudyok ni Brock. Ha ha ha. Humagalpak ng tawa si Jackie. Sumunod naman ang mga tauhan niya. Totoo ang sinabi ko. Mayroong isang napakalakas na tao dito sa South City. Hindi alintana kung sino ka man, hindi ka tugma sa kanya. Ang tagapagtanggol Kabanata 614. Alam ni Brock ang tungkol kay Levi. Ano man ang makapangyarihang background na mayroon si Jackie, mapapahamak siya pagkatapos tumawid kay Levi. Bukod dito, tina-target ni Jackie ang teritoryo sa South City, na isang pag-uugali na pinakakinasusuklaman ng God of War. Tiyak na magkikita sila, at mamamatay si Jackie. Sige. Sino ang lalaking iyon? Sabihin mo sa akin, para puntahan ko siya. Nakangiting tanong ni Jackie. Naniniwala siyang walang sino man sa South City ang makakapidyo sa kanya. Mas mabuti pang hindi mo alam. Kunin ang payo ko, umalis ka na sa South City. Muling udyok ni Brock. Patayin siya. Bilang isang tao ng aksyon, ibinigay ni Jackie ang utos sa kanyang tao, at ang nakamaskara na dalubhasa sa puti ay agad na naging malabo ng paggalaw. Swoosh! Sa isang kislap ng talam, dahan-daang bumagsak si Brock sa lupa. Bago siya mamatay, itinuro niya si Jackie at sinabing, kaya ikaw ay... Thud! Matigas na bumagsak ang katawan ni Brock sa lupa. Tila, nakilala niya kung sino si Jackie sa sandali bago siya namatay. Nagkagulo ang buong underground boxing arena. Tumahimik kayong lahat. Simula ngayon, ako na ang papalit dito. Ang mga sama-sama sa akin ay hindi pagmalupitin. Sigaw ni Jackie. Sa iyong serbisyo, sir. Daan-daang mga tao ang sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga habang sila ay nakaluhod. Matapos kunin ang Jag Club, tumingin si Jackie kay Leslie at nagtanong,
sino ang lalaking iyon na sinabi ni Brock Green? Hindi ko alam. Wala pa akong narinig na ganoong tao sa South City. Sa tingin ko ginawa niya ito para takutin ka. Sagot ni Leslie. Sabi rin ng isa sa mga tauhan ni Jackie, "We've checked before coming, sir. Walang ganyang tao." Sige, kung ganoon. Punta tayo sa susunod nating hintuan, ang Grandmaster. Ang mga mata ni Jackie ay kumikinang sa malamig na mali siya. Talagang gabi yun kung saan naiwan ang South City na umiikot sa hangin. Isang puwersa na biglang lumitaw ang unang pumatay sa Stone Buddha at pagkatapos ay pinugutan ang Grandmaster sa isang ipoipo. Mahigit 100 puwersa ang sunod-sunod na nawasak. 27 underground boxing arena at daan-daang teritoryo ang lahat ay kinuha ni Jackie. Ang nangyari sa pagkakataong ito ay higit na nakapipinsala kaysa sa pagbagsak ng paksayon ni Scott at Triple Group. Hindi bababasa, ang dalawang nakaraang mga kaganapan ay hindi nakakaapekto sa sinuman. Sa pagkakataong ito, hindi lang marami ang naapektuhan, kundi si Jackie at ang kanyang partido ay lubhang malupit din. Ang sinumang hindi sumuko ay papatayin ng walang awa. Sa loob ng maikling panahon, ang lahat ay natupok ng takot at takot. Ang lahat ng makapangyarihang pamilya ay nabalisa dahil nag-aalala sila na may dumating na problema sa kanila, at maaaring sila na ang susunod na mamatay. Ang katotohanan na ang parehong malalaking putok, si Brock at ang Grandmaster, ay napatay ay nagpakita kung gaano kalakas si Jackie. Higit sa lahat, hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng puwersang ito dahil wala silang malaman tungkol sa kanila. Si Leslie at Derek ay mas nabigla kaysa sa iba dahil sinundan nila si Jackie sa buong oras na pinigilan niya ang higit sa 100 puwersa. Nasaksihan pa nila kung paano pinatay ni Jackie si Brock at ang Grandmaster. Napakalakas niya. Hindi ka pani-paniwalang malakas. Sila ay naging kawili-wiling nagulat. It's such a stroke of luck na ang aming pamilya ay talagang napiling random ni Jackie. Hiniling ni Jackie sa mga Davies na pangalagaan ang mga teritoryong kinuha niya, na isang malaking hakbang para sa kanila sa bawat aspeto. Kontento si Jackie sa kanyang mga nagawa ngayong gabi, ngunit hindi siya nagmamalaki, na para bang nakagawa siya ng isang bagay na karaniwan. Sa pagbabalik, tumawag si Jackie sa telepono, at magalang na sinabi, "Guro, napuksa ko na ang underworld ng South City ayon sa iyong mga tagubilin. Mangyaring bigyan ako ng iyong karagdagang mga tagubilin. Napakagaling. May kalayaan kang gawin ang susunod mong gusto. Hintayin mo na lang na ako mismo ang pumunta sa South City." Isang matandang boses ang narinig na nagsabi mula sa kabilang linya. Ang tagapagtanggol Kabanata 615. Naiintindihan mo, Guro. Siguradong hindi kita pababayaan. Natuwa si Jackie. Samantala, ibinaba ni na Leslie at Derek ang kanilang mga ulo na para bang may nagawa silang mali, na nakaramdam ng kilabot sa kaibuturan. May ibang darating, at ito pa ang amo ni Jackie. Kung isa sa alang-alang na napakalakas ni Jackie sa kanyang sarili, dapat talagang makapangyarihan ang kanyang amo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyari kinabukasan. Sinadya ni Russell na pumunta sa pamilyang Black at pinaalalahanan sila, kamakailan, isang grupo ng misteryosong puwersa ang dumating sa South City. Kahit si Brock Green at ang Grandmaster ay napatay na. Mag-ingat kayong lahat. Habang gulat na gulat ay napaisip sila sa sinabi ni Russell. Sa pag-iisip ng kung ano, hindi napigilan ni Meredith na sabihin, kailangan kong kunin si Zoe ng bodyguard. Napakadelikado nito kamakailan. Kailangan kong siguraduhin na walang mangyayari sa kanya. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag niya, bukod dito, ang pagkakaroon ng bodyguard ay maaari ring ilayo si Levi kay Zoe. Napangiti si Robert. Iyon ay papatayin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Nag-aalangan, sinabi ni Meredith, hindi namin maaaring basta-basta ang bagay na ito. Ang bodyguard ay dapat ang pinakamahusay sa lahat ng aspeto, at mas mabuti ang isang babae. Jenny, Logan, dahil marami kayong kakilala, pwede ka bang maghanap ng angkop na kandidato? Ngumiti si Jenny sa kanya. Nasa mabuting kamay ka,
Lola. Nagkaroon lang ng magandang bagay sa ating social circle kamakailan. O talaga? Natigilan si Meredith. Kamakailan, nakilala ko ang isang babae, na dating sundalo at katatapos lang magretiro sa frontline ng kanluran. Siya ay binansagan na female Hades, at sinasabing matatalo ang 100 kalaban ng mag-isa. Sabi ni Jenny. Siya ang isa noon. Bilisan mo at dalhin mo siya dito. Ito ay dumating bilang isang kaaya-ayang sorpresa para kay Meredith. Nag-alangan si Jenny bago siya sumagot, baka medyo mataas ang presyo, Lola. Ito ay isang 10 milyong taunang sweldo, isang kotse, at isang bahay. Ayos lang ba iyon? Masyadong nagmamalasakit si Meredith kay Zoe, kaya handa siyang magbayad ng anumang halaga. Walang problema. Maya-maya, dinala ni Jenny ang babaeng sundalo. Nakatayo sa taas na 1.8 metro, nagbigay siya ng malakas na nakakapatay na vibe. Nice to meet you, Mr. Black, Needham. Westbrook. Ang pangalan ko ay Silas Whitfield. Naglingkod ako noon sa Special Force of Tiger Squad ng West Warzone. Nakapatay ako ng 277 kalaban sa larangan ng digmaan. Ang pagiging bodyguard ay hindi gaanong problema para sa akin. Sa matalim na tingin sa kanyang mukha, si Silas ay nagpakita ng nakakatakot na presensya. Agad na nagustuhan siya ng mga black. Sige, Silas, natanggap ka na. Mayroon kaming 2 kinakailangan, una, panatilihing ligtas ang aking apo, at pangalawa, huwag hayaang makalapit si Levi Garrison sa kanya. Narito ang kanyang larawan, sabi ni Meredith. Kinuha ni Silas ang litrato at sinulyapan bago sumagot, okay, no problem. Ito ay isang madaling gawain. Talagang gagawin ko ang trabaho. Baka sa mukha ni Silas ang pagtitiwala at pagpapahinga. Kung ikukumpara sa pagpatay sa mga kalaban sa larangan ng digmaan, ito ay halos parang nagbabakasyon siya. Bagamat ayaw ni Zoe na magkaroon ng bodyguard, wala siyang magagawa dahil si Meredith ang nagayos. Ang pinakamasamang bahagi ay kailangang kasama niya si Silas sa buong orasan. Sa madaling salita, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makilala si Levi. Gaya ng dati. Nang dumating si Levi sa opisina ni Zoe at bubuksan na sana ang pinto para pumasok. Napansin niya ang isang matangkad na tao na ilang sentimetro na nahihiya sa kanyang tangkad na nakatayo sa labas ng pinto. Ang nakakagulat ay ito ay isang babae. Bawal kang pumasok. Pinigilan siya ni Silas gamit ang malamig na boses. Sino ka? Nagtatakang tanong ni Levi. Hindi pa niya nakita ang babaeng ito. Ako ang bodyguard ni MS. Lopez, sagot ni Silas. Natigilan si Levi. Kailan pa naging bodyguard si Zoe? Ako ang asawa niya. Baka tumabi ka na. Pagkatapos ay nagpatuloy si Levi sa paglalakad sa loob. Hindi. May isa pa akong tungkulin, ang ilayo ka kay MS. Lopez. Pinigilan siya ni Silas sa kanyang kinatatayuan. Ang tagapagtanggol Kabanata 616. Agad na naintindihan ni Levi ang nangyayari. Ito ay isang bodyguard na kinuha ng pamilyang itim para pigilan siyang makipag-ugnayan kay Zoe. Sigurado ka bang mapipigilan mo ako? Ngumisi siya. Malamig na tumitig si Silas. Hindi ako natatakot na lumaban hanggang sa kamatayan sa larangan ng digmaan, lalo na ang isang tulad mo. Nakaisip na siya ng 34 na paraan para makontrol si Levi. Para sa kanya, ang isang karaniwang tulad niya ay walang pagkakataon laban sa kanya. Sayang lang ang talent niya na sunduin siya sa isang kasing play nito. Natigilan si Levi saglit bago ngumiti habang nagtanong, "Oh, naglingkod ka sa hukbo kanina?" Oo, tumanggaw si Silas. Saang Warzone. Bahagya pa niyang nilapitan si Silas at napansin niya ang parang sundalong galit na parang aura na pumapalibot sa kanya. Ito ay halos mamamatay tao. Tiyak na nakapatay na siya ng mga kaaway sa larangan ng digmaan. Pro dapat siya. Karaniwang hindi pinapansin ni Silas ang isang tulad ni Levi. Gayunpaman, iniutos ni Meredith sa kanya na ilayo siya kay Zoe sa anumang paraan.
Nagpa siya si Silas na paalisan siya minsan at para sa lahat para mag-alala siya sa isang bagay. Well, natalo ko lang ang Tiger Squad ng West Warzone mga isang buwan na ang nakalipas. Sa 3 taon ko bilang isang sundalo, nakapatay ako ng 277 katao. Habang ipinagmamalaki ni Silas ang bilang ng kanyang katawan, kumikinang ang kanyang mga mata na nakamamatay. Gusto niyang takutin ang talino ni Levi. Hindi niya inaasahan na siya ay ganap na hindi mapakali. Nagtanong si Levi, "Oh, isa ka sa mga sundalo ni Ezra na maliit na punk." Nang marinig ni Silas na sabihin niya ang pangalan ni Chief Williamson, nagulat siya. Kilala niya si Chief Williamson. Si Chief Williamson ang Commander-in-Chief ng West Warzone. Siya ay isang idolo sa maraming sundalo ng kanluran, pangalawa lamang sa Diyos ng digmaan. Ngunit karamihan sa mga karaniwang tao ay hindi alam ang kapangyarihan ni Chief Williamson. Ang West Warzone ay nasa frontlines, pagkatapos ng lahat. Paano malalaman ng isang tao sa South City ang tungkol sa kanya? Teka, ano ang tawag niya kay Chief Williamson? Maliit na punk. Nang sa wakas ay natauhan na siya, halos naglalabas na ng galit si Silas. Naasar siya. Paano niya matatawag na maliit na punk, si Chief Williamson? Napakabastos. Pinandilatan ni Silas si Levi na para bang gusto nitong pigain ang buhay mula sa kanya. Ano ang tawag mo kay Chief Williamson? Munting punk. Bakit? Walang pakialam na sagot ni Levi. Siya ang personal na nagsanay kay Ezra at ipinadala ang huli sa kanluran. Malibang tawagin ko siyang maliit na punk. Para kay Silas, gayunpaman, ito ay naging lubhang kawalang galang. How dare Levi insult the invincible war god of the kanluran? Kailangan niyang mamatay. How dare you treat him with such respect? Humingi agad ng tawad. Napaungol si Silas. Kumunot ang noo ni Levi. Anong ginawa ko? Bakit ako hihingi ng tawad? Iniinsulto mo si Chief Williamson. Wala kang karapatang tawagin ang isang tulad niya na isang maliit na punk. Mag-sorry ka na, pinindot ni Silas. Malamig na nguya ni Levi. Kahit na nasa harapan ko si Ezra, tatawagan ko pa rin siyang maliit na punk. Sa katunayan, lubos siyang matutuwa tungkol dito, kaya sino ka para pigilan ako? Si Levi ay halos ang guro at huwara ni Ezra. Sa isang salita lamang, sisirain ni Ezra ang buong nayon at susunugan ang mga kagubatan para kay Levi. Kung tatawagan niya si Ezra ng isang maliit na punk sa kanyang mukha, malamang na magiging masaya ang huli sa natitirang bahagi ng linggo. Lalo lang nagalit si Silas. Iniwan ko na ang hukbo at ayaw ko nang magkaroon ng anumang dugo sa aking mga kamay, kaya huwag mo akong itulak. Hihingi ka ng tawad, tanong ni Silas sa mahinang boses. Patay na patay si Levi sa kanyang paningin. Tumawa lang si Levi. Wala naman akong ginawang mali, kaya hindi. Hindi ko gagawin. Feeling niya hindi siya nakaimik. Napakahusay ni Ezra kung makakalikha siya ng napakagandang babaeng sundalo. Siya ay magiging mas kamangha-mangha kung magagamit niya ng maayos ang kanyang utak, bagaman. Dahil naglakas loob siyang tawaging little punk, si Ezra, hindi ba dapat naisip niya ang relasyon nila ni Ezra? Ang tagapagtanggol Kabanata 617. Sige. You've brought this upon yourself, malamig na sabi ni Silas. Hindi na siya magtitimpi. Sa kabila ng maliit na espasyong kinaroroonan nila, biglang itinaas ni Silas ang kanyang balingkinitang kanang binti ng matulin. Sa bilis na parang kidlat at sa lakas ng kulog, itinutok niya ang mukha ni Levi. Ang lahat ng sinanay ni Silas sa hukbo ay pumatay. Kung siya ay kumilos, kung gayon ito ay pumatay. Sa isang sipa na ito, si Levi ay malamang na magdusa ng hindi bababa sa isang basag na ilong, kung hindi isang ganap na wasak na mukha. Tiyak na kailangan niyang magsinungaling sa ospital ng ilang buwan. Ikaw ang humihingi nito, umungol si Levi. Nagalit din siya. Nang malapit nang lumapag ang sipa, biglang sumigaw ang boses ni Zoe, hindi. Binuksan ni Zoe ang pinto. Tumigil ang paa ni Silas sa himpapawid, halos 1 sentimetro ang layo sa dulo ng ilong ni Levi.
Si Levi naman ay mukhang walang kibo. Si Silas, asawa ko siya. Pinagbabawalan kitang saktan siya. Nanginginig sa takot si Zoe. Ibinaba ni Silas ang kanyang paa at tumingin kay Levi, ang kanyang ekspresyon ay nagyayelong. Minsan lang kita patatawarin. Kung mangyari ulit ito, hindi na ako magtatagal. Ngumisi si Levi. Zoe. Iniligtas mo siya. Lalaban talaga si Levi kanina. Nakalulungkot, lumitaw si Zoe sa tamang oras. Ikaw, galit na galit si Silas. Ikaw ang nasa panganib ngayon lang. How dare you say niligtas niya ako? Ayoko sa iyo. Hindi nakakagulat na lahat ng tao sa pamilyang Black ay kinasusuklaman siya at gustong ilayo siya kay Zoe. You're not allowed to meet MS Lopez anymore. If you do, I'll kill you on sight, babala ni Silas. Sinenyasan ni Zoe si Levi na umalis, na nagpapahiwatig na siya na ang bahala kay Silas. Pagkaalis ni Levi ay tuluyan ng kumalma si Silas. Bigla siyang may naisip. Paano niya nalaman ang tungkol kay Chief Williamson? Bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob na tawaging maliit na punk, si Chief Williamson? Mukhang hindi rin naman niya ginagawang masama. Kung tutuusin, parang nakaugalian lang niya itong ginagawa. Baka importante siya. Imposible yan. Bakit ang isang taong may kapangyarihang tumawag kay Chief Williamson na isang maliit na punk, ay nagtatrabaho sa isang simpleng lumang kumpanya? Bilang isang bantay, hindi kukulangan. Iyon ay talagang imposible. Malamang isa lang siyang military nerd. Hindi mahirap para sa isang tulad nito na malaman ang tungkol sa militar. Levi, di ba? Hindi kita malilimutan. Balang araw, tuturuan talaga kita ng leksyon. Si Silas ay kasing maikli ng pagdating nila, at talagang hindi niya matiis si Levi. Siyempre, walang pakialam si Levi sa isang tulad ni Silas. Malakas siya, ngunit hindi niya inaasahan na magtatanam si Levi ng bodyguard sa tabi ni Zoe. Hinayaan niya muna si Hades para magamit niya ang lalaki para protektahan si Zoe. Si Hades ay halos ang perpektong kandidato para dito. Kung tutuusin, siya mismo ay halos isang Diyos ng digmaan. Hindi nahulaan ni Silas na may isang pares ng mga mata sa anino, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Wala siyang naramdaman kahit isang bagay. Logistic support lang si Levi, kaya wala siyang masyadong gagawin. Pumunta siya sa tirahan ni Kirin at Asher Dragon. Nabalitaan mo ba ang nangyari kahapon? Tanong ni Asher Dragon. Ano? Tanong ni Levi na totoong nalilito. Si Brock Green at ang Grandmaster ay patay na. Ilang makapangyarihang grupo ng baliw ang dumating sa South City at pinatay ang Beast of Death at ang Wolf King sa loob lamang ng ilang segundo. Naalagaan na nila ang karamihan sa Underworld at ang Underground Boxing Ring, na nakahiga na simula noon, sagot ni Asher Dragon. Ano? Nanlamig ang mga mata ni Levi sa balita. Sino ang maglakas loob na kumilos ng walang kabuluhan sa aking teritoryo? Kung sino man sila, they're probably after South City. Baka susunod na sila sa Oriental Star Group. Sa tingin mo ba kailangan ni MS Lopez ng mga gwardya para protektahan siya? Tanong ni Asher Dragon. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na hawakan ang isang buhok sa kanyang ulo. Sigaw ni Levi. Ang tagapagtanggol Kabanata 618. Automatikong nag-alok si Asher Dragon, dapat ba akong pumunta at protektahan si MS Lopez? Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan, sagot ni Levi. Sa pagprotekta sa kanya ni Hades, ligtas siya hanggat maaari. Kahit na nawasak ang L Nation, ganoon pa rin ang kapangyarihan ni Hades. Hindi siya isang taong dapat guluhin. Sino kaya ito? Hindi ba sapat na masama ang nangyari sa pamilya Caesar? Sino ang maglalakas loob na pumunta pagkatapos nito? Tanong ni Levi. Nagkibit balikat si Asher Dragon. Nagpadala na ako ng isang tao para mag-imbestiga. Hindi pa sila nakikilala sa ngayon, ngunit alam naming sigurado na sila ang pinakamalakas na tao na humamon sa amin.
Ang katotohanan na maaari nilang sirain ang underground ng South City sa isang gabi ay sapat na patunay. Wala akong pakialam kung sino sila. As long as they're a threat to this city, I won't let them go, malamig na pahayag ni Levi. Dahil nandoon si Levi, hindi masyadong pinapansin ni Tim at ng iba pa ang bagong grupo ng mga banta na ito. Alam nilang walang sino man ang maaaring magdulot ng anumang gulo sa kanya sa paligid. Habang ang iba pang kilalang pamilya ng South City ay nag-imbestiga sa pagkakakilanlan ni Jackie Lawson, ang pamilya Davies ay nagkakaroon ng field day. Naturally, sila ang mamamahala sa lahat ng negosyong naapektuhan. Maaari silang kumita ng isang magandang sentimos mula sa lahat ng iyon. Nag-iwan ito ng ngiti sa mukha ni Leslie sa buong linggo. Nanumpa siya ng katapatan kay Jackie hanggang kamatayan. Tanong ni Jackie, maganda ang takbo ng Oriental Star Group ngayon, ha? Nag-research ako sa kanila. Ang pangalan ng kanilang amo ay Zoe Lopez. Bukod sa nasa likod niya ang pamilyang itim, wala nang iba pa sa kanyang pangalan. Bakit ang buong South City ay pinapanood lang siyang lumamon sa palengke na parang hindi ito malaking bagay? Pagtataka ni Leslie. Lahat ito ay salamat sa Morris Group. Ang mga pamilya ng South City ay kadalasang natatakot sa Morris Group, na nakatalikod sa kanya sa lahat ng oras. Humalaklak si Jackie. Kahit na hindi sila taga-Quebec, mas marami siyang alam kaysa kay Leslie. Sa pamamagitan ng kanilang pananaliksik, malaki ang posibilidad na sirain ng Morris Group ang Scott Yates at Triple Group. Ganyan ba talaga kalakas ang Morris Group? Tanong ni Leslie. Siyempre. Hindi lang ganap na misteryoso ang kanilang amo, ngunit mayroon ding grupo ng mga nakatagong talento doon. Mayroon silang isang napakalakas na propesyonal sa kanilang mga gwardya na tinalo ang 4 na makapangyarihang general ni Scott Yates, sabi ni Jackie. Alam mo namang pumunta ang master ko sa South City para lang tanggalin ang Morris Group, di ba? Masyadong hindi mapaglabanan ang Quebec, sabi ni Jackie na puno ng katakawan ang mukha. Napasinghap si Leslie dahil doon. Hindi ba't medyo matako iyon? Gusto ni Jackie ang South City, pero gusto ng master niya ang buong Quebec. Tanong ni Leslie, ano ang kailangan nating gawin para tumulong? Tiyak na ibibigay ng mga Davies ang kanilang lahat para tumulong. Hindi ko hawakan ang Morris Group sa ngayon. Tungkol naman sa Oriental Star Group at sa iba pang malalaking pamilya ng South City, gusto ko silang lahat. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Jackie. Tanong ni Leslie sa nanginginig na boses, papatayin din ba natin ang daan patungo sa tuktok tulad ng ginawa natin kagabi? Biglang tumawa si Jackie. Hindi. Ito ay isang ganap na magkakaibang lahi ng mga taong pinag-uusapan natin dito. Maaari nating talunin ang mga tulad ng Brock Green at ang mga Underworld Club sa pamamagitan ng malupit na puwersa. Ngunit lahat ito ay mga high-class na lobo na nakasot. Kung papatayin natin kahit isa o dalawa lang sa kanila, magkakaroon ng kaguluhan. Susundan talaga ako ng South City. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Leslie. Napangiti ng masama si Jackie. Lalaban tayo ng apoy gamit ang apoy. Gusto kong makilala ang boss ng Oriental Star Group. Anyayahan natin siya. Sa katunayan, gawin natin ito ngayong gabi. Hindi napigilan ni Leslie na magtanong, paano kung ayaw niyang sumama? Saktong paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, nang hinayang si Leslie sa pagsasalita. Naramdaman niya ang malamig na liwanag na bumalot sa kanya, pinalamig siya sa lugar. Ang tagapagtanggol Kabanata 619. Gaya ng inaasahan, nakatitig na sa kanya si Jackie ng may yelong mga mata. Yan ang iyong problema. Gusto ko siyang makita ngayong gabi, iyon ang magiging problema ko. Naiintindihan. Paumanhin, ipinapangako ko na gagawin ko ang eksaktong hiniling mo. Sabi ni Leslie, nagmamadaling idiniin ang kanyang noo sa sahig habang nakayuko. Ang kahulugan ni Jackie ay sapat na malinaw. Kahit paano, gusto niyang makilala si Zoe ng gabing iyon. Kung hindi mo ito magawa, mas mabuting simulan mo nang isipin ang iyong mga huling salita, mahinahong sabi ni Jackie. Sa sandaling umalis siya,
Pinunasan ni Leslie ang malamig na pawis gamit ang likod ng kanyang kamay. Halos mamatay siya doon. Hindi niya maaaring ipagsapalaran na gawin muli ang pagkakamaling iyon. Ikaw, gawin mo ito. Ipinasa ni Leslie ang baton kay Derek. Para sa kanya, sobrang nakakahiya para sa kanya na personal na mag-imbita ng isang tao. Siyempre. Huwag kang mag-alala, Ama, sisiguraduhin kong papatunayan ko ang aking sarili kay Jackie. Napangiti si Derek. Ang gusali ng Triple Group ay pinalitan ng pangalan sa ilalim ng Oriental Star Group. Sa opisina ni Zoe, iniulat ng kalihim, Ms. Lopez, isang taong nagsasabing siya si Derek Davis ay humihiling na makita ka. Ipasok mo siya, tumanggaw si Zoe. Kamakailan, bumisita sa kanya ang ilang kinatawan ng negosyo ng pamilya ng South City. Hindi pa niya tinatanggihan ang sinuman. Maya-maya pa ay nakarating na si Derek at ang iba sa reception area. Ikaw si Ms. Zoe Lopez, nakangising tanong ni Derek. Kay Derek, walang tao sa South City na hindi niya kayang guluhin. Siya ay palaging prangka at bastos. Oo. Maaari ko bang malaman kung para saan ka nandito? Hindi na masyadong gusto ni Zoe ang tono niya. Gusto ng aking amo na sumama ka sa amin sa hapunan ngayong gabi. Nandito lang ako para ipasa ang mensahe. Magpapadala ako ng susando sa iyo mamayang gabi. Walang pakialam si Derek Cleary kung pumayag o hindi si Zoe. Maghanda. Babalik ako para sunduin ka mamaya. Pagkatapos nun, tumalikod na siya para umalis. Hold it right there, sabi ni Zoe sa malutong na boses. Ano? Sino itong master na sinasabi mo? Tanong ni Zoe. Malalaman mo ngayong gabi. Sa alinmang paraan, siya ay mas kagalang-galang kaysa sa maaari mong isipin. Makinig ka na lang sa sasabihin niya. Katatapos lang magsalita ni Derek nang tumawag si Zoe, paalisan mo siya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Paumanhin. I don't accept invitations from strangers, pagtanggi ni Zoe. Tumawa si Derek. Zoe Lopez, sasabihin ko sa iyo na maaari mong tanggihan ang lahat ng iba sa South City, ngunit ito ang isang taong hindi ka pinapayagang tanggihan. Sa katunayan, walang dahilan para gawin mo iyon. Napatay na ni Jackie si Brock Green. Sinong maglalakas loob na tanggihan siya? Kung ganoon, bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino siya? Halatang galit na si Zoe. Ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat itago, kaya malalaman mo lamang kapag nakita mo siya. Kung tatanggihan mo siya, magsisisi ka talaga. Alam mo ba kung paano namatay si Brock Green at ang Grandmaster kagabi? Pinatay silang dalawa ng aking amo. Pagmamalaki ni Derek. Hindi yun dahilan. Paalisan mo siya, utos ni Zoe. Pinilit ng mga tanod na palabasin si Derek sa Oriental Star Group. Hindi ako tapos, agad na tumili si Derek. Anong gagawin natin ngayon? Ang babaeng iyon ay malinaw na hindi handang gawin ito sa magandang paraan. Tanong ng isa niyang subordinate. Kung hindi siya maglalaro ng maganda, hindi rin kami. Kapag nakaalis na siya sa trabaho, ibabalik namin siya sa pamamagitan ng puwersa. Humalaklak si Derek. Sinabi na sa amin ni Jackie na gusto niya siyang makita kahit anong mangyari. Naiintindihan. Dito na tayo magbabantay, sagot ng kanyang mga nasasakupan. Ang tagapagtanggol Kabanata 620. Alas 7 ng gabi nang umalis si Zoe sa trabaho. Kinaladkad niya ang kanyang pagod na katawan palabas ng gusali. Dapat siyang mag-overtime, ngunit ang pamilyang Black ay nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan at hiniling na magtrabaho siya sa bahay. Sa hindi kalayuan, dalawang subordinate ni Derek ang naghahanda sa pag-atake matapos siyang makitang naglalakad palabas ng gusali. Bagalan. Hindi magandang ideya na salakayin siya dito. Hihintayin natin siyang makauwi, sabi ni Derek. Wala silang ideya na ang bawat galaw nila ay nasa ilalim ng kontrol ng iba ngayon. Alam ni Levi ang lahat ng nangyayari. Sa kabila nito, hindi man lang siya nag-alala. Maya-maya pa ay umalis na ang tsuper.
Sinundan ni Silas si Zoe sa loob ng sasakyan. Agad naman silang sinundan ni Derek. Ang Black Family Manor ay nasa isang medyo liblib na lugar, kaya walang masyadong sasakyan papunta sa manor. Biglang natapakan ng driver ang preno. Ang daan sa harap nila ay naharang ng ilang sasakyan. Ilang tao ang lumabas sa mga sasakyan. Kumatok si Derek sa bintana na may malawak na ngiti. Ms. Lopez, gusto mo bang sundin ako? Gusto ko kung masusundan mo ako ng maluwag sa kalooban. Kung hindi, kailangan kong gumamit ng dahas. May mahigit 10 tao sa likod niya. Sa isang utos lang, sisipain na nila ang pinto at kalagkarin siya palayo. Sumimangot lang si Zoe nang matigas ang ulo. Hindi. Hindi ako tumatanggap ng mga imbitasyon mula sa mga estranghero. Okay, nakikita ko kung paano ito. Sa palagay mo ba ay isang malaking shot ka na ngayon? Hiniling sa akin ni Jackie na imbitahan ka dahil nirerespeto ka niya. Huwag mong hayaang pumasok yan sa isip mo, be-asterisk ka. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, pupunta ka ba o hindi? Umungol si Derek. Hindi. Hindi ako pupunta. Muli siyang tinalikuran ni Zoe. Okay, ikaw ang nagtanong. Tahol na lang sana ng utos si Derek. Bang! Biglang bumukas ang kabilang pinto. Bumaba ng kotse ang isang babaeng may taas na 6 na talampakan, na paliligiran ng malakas na aura. Slam! Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Silas habang sinisipa niya ang ulo ni Derek. Agad siyang napaatras, nabangga ang isa sa kanilang mga sasakyan. Patayin ang be-asterisk na iyon. Umungol si Derek. Lahat ng kanyang mga nasasakupan ay sumugod sa kanila, umaatungal. Slam! Sampal! Bang! Wala pang 1 minuto, lahat ay nakahandusay sa sahig at umuungol sa sakit. Ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay mga bihasang mandirigma, ngunit sa kasamaang palad ay nakilala nila ang isang kawal na kalalabas lamang ng squad. Ni hindi nila kayang makipagkompetensya sa kanya. Screw off! Kung may manggulo ulit kay Ms. Lopez, papatayin ko sila. Malamig na babala ni Silas. Napaluha si Derek. Paano ba naman kasi ang galing makipag-away ng babaeng ito? Sa kabilang bahagi ng bayan, sa restaurant ng pamilya Davies, umupo si Jackie sa isang handa na mesa habang ang mga miyembro ng pamilya ay nagsisiksikan sa kanya. Tamad niyang tanong, it's already 8 p.m. Nandito na ba siya? Nagsimulang magpanik si Leslie. Nasaan si Derek? Kalahating araw na siyang wala. Hindi ba niya kayang gawin ang isang simpleng bagay? Anong ginagawa mo dito? Hiniling ko sa iyo na dalhin siya, hindi ba? Malamig na tanong ni Jackie nang makita si Leslie, na halos nabasa ang sarili matapos tawagin. Ipinadala ko ang anak ko para gawin ito. Kinailangan kong manatili at siguraduhin. Natutugunan ang lahat ng iyong mga kahilingan, tama ba? Kung sakaling may mangyari, nauutol na sabi ni Leslie. Sabi ko 8 p.m., di ba? Late siya ng 3 minuto. Anong meron dyan? Hindi ka ba nakikialam sa mga sinabi ko sa'yo? Nagsimulang magtaas ng boses si Jackie, dahilan para mapaluhod si Leslie. Itatanong ko agad kung nasaan sila. Agad na tinawagan ni Leslie. Ikaw na basura, nasaan ka? Nasaan si Zoe Lopez? Sigaw ni Leslie. Ang mga bagay ay mukhang hindi maganda. Si Zoe ay may napakalakas na babaeng bodyguard na tinalo tayong lahat. Ano? Tinalo niya kayong lahat, gulat na sabi ni Leslie. Ano ang problema? Malamig na tanong ni Jackie. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.